Ayon sa ulat, ang nawalang tagapagmana ng Shen Group, si Shen Kero, sa wakas, natagpuan na niya ang pamilya. Ang dalaga ng pamilya Shen na lumaki sa isang ordinaryong pamilya, sa wakas, naibalik na ang kaniyang pagkakakilanlan at nakabalik na sa piling ng kaniyang magulang. Habang ang nagpapanggap na anak, na naninirahan sa bahay ng iba na parang sa kaniya talaga. Si Kero ay tunay na anak ng pamilya Shen. Kung ganoon, ang panganay na dalaga ng pamilya Shen ay tiyak na ang ating tunay na nakababatang kapatid. Kung ganoon, kunin na natin agad ang ating kapatid. Huwag kang magmadali. Ngayon na si Shen Kero ay nakabalik na sa pamilya Shen, tiyak na sasabihin niya sa kanila ang tungkol sa kakulangan natin sa pera. Kung gusto niyang bumalik, babalik siya ng kusa. Tayo naman, manatili tayong nakatago muna ang ating pagkakakilanlan. Ziga. Lin Yusin, ikaw na magnanakaw? Ninakaw mo ang aking 20 taon ng buhay. Anak, ikaw, hindi ka namin tunay na anak. Si Kero ang tunay. Aray, bakit mo pa kailangan sabihin sa kanya iyan? Simula ngayon, ayusin mo na ang iyong mga gamit. At umalis ka na. Ibig sabihin ba kapag nakita na ang tunay na anak, maaari niyo na akong itapon ng walang pag-aalinlangan? Anak, ihatid ka na ang papa. Wag na, kaya ko nang mag-isa. Padanin niyo ako. 20 taon ang pinagpalit na buhay, lubusan kang nag-enjoy sa lahat ng karangalan at kayamanan. Ngayon, oras na para bayaran mo ako. Nandito pala nakatira ang mga tunay kong magulang. Hello, ako si Shen. Lin Yusin. Ikaw ba yung batang napagpalit noon ng Shen family? Opo. Umuwi na ang anak natin. Talaga? Papasukin mo siya. Huwag ka munang magmadali. Nakalimutan mo na ba si Kero? Dati, pinalaki namin siya ng napakaraming taon, pero nang nalaman niyang may pera ang biological parents niya, sumama na siya kaagad at binastos pa tayo. Sa tingin ko, tulad din ni Kero, huwag muna nating ipaalam sa kanya na ang Lin family ang pinakamayaman sa Beicheng. Sige, ganoon ang gawin natin. Hiya, pasok ka. Ha? Ako na ang magdadala. Salamat. Yuxin, dali, lumapit ka. Shen, mabuti ba ang trato sa'yo ng Shen family? Kasalanan ko? Hindi ko nalaman ang totoo. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ngayon, anak na lang ako ng Lin family. Nakita mo na, ang bahay lang natin ay ganito lang sira-sira at halos wala tayong makain. Kung hindi mo kayang tiisin, lumisan ka na at bumalik sa Shen family. Dahil bumalik na ako sa Lin family, naipahayag ko na ang aking desisyon. Bukod pa rito, marami akong natutunan sa Shen family sa mga nagdaang taon. Sa hinaharap na ito, kaya ko ring kumita at buhayin ang pamilya nating tatlo. 8 kaming lahat. Kumusta ka? Ako ang kuya mo. Ngayon, isa akong maliit na foreman. Kuya! Oo, bukod sa kuya mo, may 4 ka pang kuya, 5-10 silang lahat. Kung gayon, magkano ang kailangan kong kitain sa isang araw para masuportahan ang buong pamilya? Kumusta? Ako ang kuya mo. Isang delivery rider. Kung may gusto kang kainin sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Ibibili kita ng kuya mo habang dumadaan ako. Ako ang kuya mo. Kung sino man ang mang-api sa iyo, babaliin ko ang paa niya. Tama na, huwag na kayong tumayo diyan. Tara na at kumain. Kain na. Tara. Sige. Hindi ba ang pamilya? Sinsin, hindi mo ba gusto ang mga ulam na ito? Ito na ang pinakamasarap na hapunan namin itong mga nakaraang araw. Hindi ba, tatay? Oo naman, ngayon, may 4 na ulam na. Madalas, isa lang ang ulam namin. Hahaha. Halika, kumain na. Kain na. Magaling magluto si nanay. Masarap talaga ang mga inihanda niyang ulam. Kung magbebenta siya ng boxed meals sa kalye, baka malaki ang kikitain niya. Kahit papaano, ang pagsuporta sa buong pamilya, walang magiging problema.
Talagang ang bata ka na ayaw maghirap. Nagpasya ako, magbebenta akong boxed meals bukas. Ate, sa tingin ko, hindi pa naman tayo dapat mag-alala. Sing-sing, maganda ang ideya mo, pero sino ang magluluto ng bento? Magaling ka. Ako na ang bahala sa sangkap. Ikaw ang magtimpla, magkasama tayo. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Hay naku. Basta, noong umuwi ako, dumaan ako sa isang tindahan. Kung magtitinda tayo ng bento sa labas ng tindahan na iyon, at babaan natin ng kaunti ang presyo, galing ng pagluluto ni Mama, hindi tayo matatakot na hindi kumita kahit kailan. Maganda ang ideyang iyan. Sige, ipagkakala ko sa lahat ng mga katrabaho ko sa construction na doon sila kumain sa ating pwesto. Magre-resign na ako. Tutulungan ko si ate at si mama sa pagbubuhat ng mga gamit. Tatawagin ko naman ang mas marami pang kaibigan para walang maging gulo. Boss G, nakita na namin ang nagligtas sa inyo. Nasaan? Ang dalagang pamilya Shen. Bumisita tayo sa pamilya Shen bukas. Opo. Magkikita na tayo, hindi ko alam. Naaalala mo pa kaya ako? Ayu. Naparito si Chushu. Upo ka, bilis. Sipo. Uminom ka muna ng tubig natin. Siro. Naparito ako ngayon para sa binibining Shen. Keru, makakilala kayo ni Young Master G? Niligtas ni binibining Shen ang buhay ko. Naparito ako ngayon para magtanong sa inyo kung maaari ko bang pakasalan si binibining Shen. Sa wakas, nakuha ko rin ang hinihintay ko. Tama pala na bumalik ako sa pamilya Shen. Kero, kailan mo ba iniligtas si Binatang G? Nasa pamilya Lin ba? Matagal na po iyon. Noong bata pa kami, hindi ko na po masyadong maalala. Pero ngayon, nang sinabi ni Kuya Choksu, nalala ko niya. Kung gayon, Binatang G, kailan nyo balak? Mag-engage kay Crow. Bakit ang babaeng ito mula sa pamilya Shen? Iba ang ugali at personalidad kumpara sa naalala ko. Huwag tayong magmadali. Magkasama muna tayo ng ilang panahon. Dahil kung si binibining Shen, wala palang gusto sa akin, hindi ba't mapipilitan ko lang siya? Ay hindi po iyon pamimilit. Mabuti pa nga. Hahaha, mga kabataan. Magkasama muna kayo. Magpaunlad ng damdamin. Hindi pa huli ang mag-engage. Marami pa akong gagawin sa kumpanya. Kaya aalis na ako. Sige. Papa, ang pamilya G ay isa sa pinakamayaman sa Beicheng. Isa sila sa pinakamayaman. Bakit mo ako hindi pinatapos magsalita kanina? Aba, hindi tayo pwedeng magmadali. Mabuting makipag-ugnayan sa pamilya G, pero kung hindi siya magiging masaya pagkatapos ng kasal, hindi ba't sinaktan lang natin si Kero? Makipag-usap muna kayo. Kayong dalawa, kung talagang may pagtingin kayo sa isa't isa, hindi pa huli ang magpakasal. Si Yusin lang ang gusto mo, at hindi mo ako gusto. CEO G, hindi ba sinabi nyo na mag-aalok kayo ng kasal ngayon? Bakit umuwi na agad tayo? Parang hindi siya tulad ng babaeng. Naalala ko. Siguro po, nagbabago talaga ang tao kapag tumatanda na. Huwag kang magsayang ng oras. Magmaneho na. Opo. Teka, Masarap na bento box ang pinakamahusay sa Beicheng. Maganda at abot kaya, halina. Makikita niyo pa ang isang guwapong lalaki. Kuya, ubarin mo na kasi ang damit mo. Kuya, Huwag na lang. kuya. Hubarin niya. Hubarin niya. Hubad, 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 hubad. Bibili ako ng 10 ora. Kaya mo bang ubusin yan? Kaya kong ubusin. Ilalagay ko sa ref. Kahit ilang araw kong kainin, mauubos ko rin. Para lang gusto mong makakita ng guwapo eh. Gusto ko ng 20 order. Aroy, mag-ingat kayo. Gusto ko. Yayaman na tayo. Pumila, pumila, pumila. oh. Itong sikat na GM Lin, nagbebenta pa lang katawan niya rito. Gino, gusto niyo pa ba ang bento box? Bakit parang may pamilyar akong pakiramdam sa babaeng to? Kailangan ko siyang hanapin. Boss G, bakit ka kumakain sa ganitong klase ng lugar? Siguro nasanay ka na sa pinakamasasarap na pagkain. Kaya nagpapalit ka lang ng lasa? Hindi ko rin inaasahan. Sir, handa na po ang takeout ninyo. Salamat. Kuya, kilala mo ba itong Ginoo? Hindi. Kilala. Haha. Siya ang boss ko.
Pala ang boss ni kuya. Tatawagin ko si mama para dagdagan ng karne ang ulam mo. Hoy! Hindi ba't si Lin Yusin ito? Ano? Dito ka nagbebenta ng takeout? Ito ba ang sinasabi mong peking dalaga ng pamilyang Shen? Oh. Hindi ba? Ang kayamanang ito na ninakaw at inagaw ay kailangan ding bayaran sa huli. Tingnan mo, ngayon, dito siya nagbebenta ng takeout, hindi ba? Peking dalaga ang pamilyang Shen? Ibig sabihin, hindi si Shen Kero ang nagligtas sa akin noon, kundi siya. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko? Nandito ako para tingnan kung maayos ba ang buhay mo rito. Kung nakaka-adjust ka ba? Umalis ka, hindi ka welcome dito. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Isa pa tayong pamilya noon. Tapos ngayon ay papaalisin mo na ako? Tita, Ikaw ang nagpabaya sa amin dahil lang sa pera? Pagkatapos mong malaman na ikaw ang anak ng pamilya Shen, hindi mo na pinansin ang kabutihan ng pamilya Lin sa iyo sa loob ng maraming taon? Umalis ka na lang bigla at pumunta sa pamilya Shen. kabutihan? Pinahirapan niyo ako sa pamilya Lin ng mahigit 20 taon? Tapos nakikipag-usap ka pa sa akin tungkol sa kung anong kabutihan? Ikaw, Hindi kaya ikaw noon, para lang mabigyan ng mas magandang buhay ang sarili mong anak, ay palihim mo kaming pinagpalit? ikaw, Nay. Nay. bakit nagpalaki ako ng isang babaeng walang utang na loob na tulad mo? Nay, huwag po kayong mag-alala. Huwag na tayong mainggit sa kayamanan ng pamilya Shen. Mas mahalaga pa rin na maging maayos tayo bilang pamilya. Binibining Shen, maalikabok dito, umalis ka na muna. Kuya Chuksu, bakit ka nandito? Ang ganda naman ng trip mo, binibining Shen. Katatapos ko lang mag-propose sa bahay ninyo, tapos bigla kang makikipaglandian kay Binatang Liu. Hindi ganoon. Kuya Chuksu, ordinaryong kaibigan ko lang siya. Kung ano man ang relasyon ninyo, wala akong pakialam. Paalam. Kuya Chuksu, lahat ng ito ay kasalanan mo. Kapag hindi kami natuloy magpakasal ni Kuya Chuksu, sisiguraduhin kong hinding-hindi na magtutulungan ang pamilya Shen at pamilya Liu. Siya ba si Hichushu? Kuya Chuksu, hintayin mo ako. Hoy, hintayin mo ako. Saan po pupunta si Sir G ngayon? Babalik sa kumpanya. At hanapin mo ang kapatid ni Lin Xie. Gusto kong makita ang impormasyon niya pagkalipas ng 2 oras. Opo. Aray, naku, ang anak ko, sino ang nagpagalit sa iyo? Sabihin mo kay mama, at ako na ang bahala sa kanya. Kasalanan ninyo itong lahat, ipinakilala niyo pa ako kay Young Master Liu. Ayan na, nakita ni Kuya Chuksu. At ngayon hindi na niya ako kinakausap. Naku, bakit ka nagagalit? Itong larawan? Bakit may malaki at mahabang peklat? Ito ang larawan ni Sing Sin noong nagpatingin siya sa doktor. Hay naku, hindi ko alam kung anong nangyari noong gabing umuwi siya. May mahabang hiwa ng kutsilyo sa katawan niya. Nakakakilabot talaga. Itatapong ko na ito. Mama, paano kung hanapin ito ni ate? Kukunin ko na muna para sa kanya. Naku, talagang napakabait ng aking Kero. Magpahinga ka muna. Baka itong peklat na ito ay ang peklat na naiwan ni Lin Yusin noong iniligtas niya si Kuya Choksu. Boss G, Nalaman mo na ba? si Miss Lin ay ang batang napagpalit mula sa pamilya Shen. 2 araw pa lang siyang nakabalik sa pamilya Lin. Ibig sabihin, si Lin Yusin ang nagligtas ng buhay ko? Ito, hindi pa namin natukoy. Naintindihan ko. Panahon na para patunayan kung may peklat siya sa kamay o wala. Ginoong G, nandito ka na naman. Ano ang gusto mong kainin ngayon? Kainin na lang natin kung ano ang meron. Ha? Wala si nanay ngayon. Dadagdagan ko ng 2 ulam para sa iyo. Maraming salamat sa patuloy mong pagtangkilik sa akin. Tingnan mo, may ilang tao ay nandito lang para makita ka. Kaya sila pumunta sa maliit kong tindahan. Wala itong kinalaman sa akin. Ang galing ni Miss Lin sa pagluluto. Talaga namang masarap ang kanyang pagkain niluluto. Kaya umaakit ito ng maraming customer. Ay naku. Ay oo nga pala. Ang kuya ko sa kumpanya mo? Maganda naman ba ang performance? Medyo maganda? Mabuti naman. Kung gusto mo ang pagkain, bumalik ka rito ng madalas. Bibigyan kita ng 8% diskwento. Alagaan mo ang kuya ko. Sige. Mag-ingat.
Totoo ngang pinaghihinalaan na niya si Lin Yusin. Hindi pwedeng makita ni Kuya Chuksu ang peklat sa braso niya. Kung hindi, ang posisyon ko bilang Mrs. G? Anong ginagawa mo? Hindi kaya siya? Kung ganon, sino? Pasensya na. Ayos lang. Kukuha muna ako ng kanin. Ate, ayos ka lang ba? Mabuti na lang at nandito si Kuya Choksu kanina. Kung hindi kong nadulas ka, magkakaroon ka ng napakalaking peklat. Saan nang galing ang peklat na iyan? Miss Shen, ito. Gayahin mo itong peklat na ito, eksaktong-eksakto. Kung hindi, sisantihin kita agad, naiintindihan mo? Linyusin ang posisyon na ito bilang Mrs. G, ayakin lamang. Ang akin ay aksidente noong bata pa ako. Nagkamali ba ako ng hinala? Si Shen Kero ang nagligtas sa akin? Hindi. Mas kamukha ni Lin Yuxin ang nagligtas sa akin noong bata pa ako. Kuya Chukshu, Ayos lang. Bakit may parehas kaming peklat? Miss Lin, humihingi ako ng tawad. Napakawalang galang ko kanina. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Kuya, Kuya, Ayos ka lang ba? Miss Shen at si Ginoong G, na nag-aksaya ng oras para pumunta sa ganitong lugar, gusto niyo bang ipahiya kami, ang mga Lin? Huwag kang magkamali. Ginoong Lin, tingin ko lang na masarap ang luto ni Miss Lin, kaya gusto ko lang bumalik ulit. gusto ko lang ding bumalik at tumingin. May karapatan ka pa bang bumalik sa mga Lin ngayon? Miss Shen, ang pagkain dito sa mga Lin, kahit ipinakain na sa aso, hindi ka makakatikim. Ikaw, si Shen Kero. Kuya, bakit mo naman nasabi iyan? Gusto ko lang sanang bumalik at tingnan kung ayos lang kayo at gusto ko lang tumulong. Pinahahalagahan namin ang intensyon ni Miss Shen, pero hindi na kailangan. Pero kung magtatangka kang saktan si Xingxin kahit isang hibla, hindi magpapatalo ang mga Lin. Mag-isip ka ng mabuti, Miss Shen. Kuya, noong nasa mga Lin pa ako, mahigpit mo akong dinisiplina. Ngayon, nandito na si Lin Yuxin, pero sobra-sobra ang pagmamahal mo sa kanya. Dahil si Xingxin ay hindi katulad mo. Hindi siya sakim sa kayamanan at hindi siya magsasabi ng masama sa mga magulang na nagpalaki sa kanya ng 20 taon. kuya, ayos lang ako. Huwag ka nang magalit. Para sa isang taong katulad niya, hindi sulit. Ikaw. Kuya Chuksu, kasalanan ko, naisip ko na lang na matagal at mahirap ang pagpapalaki sa akin ng pamilya Lin, kaya dapat ko silang pasalamatan. Itong card dala ko para sa pamilya Lin, at narinig ko sa tatay na nagtayo kayo ng stall. Naisip ko na dahil sa tindi ng pagkabilad sa araw at ulan, mahirap, kaya gusto ko ring ibigay sa inyo ang tindahan sa sentro ng bayan. Ang pera ng pamilya Shen ay hindi namin kailangan. Sinasabi mo ba talaga na bibigyan kami ng pamilya Shen ng isang tindahan at malaking halaga ng pera? Mukhang napakabait at may respeto ni Beb. Shen, Tama. Sobrang tama ang sinabi ni Gigi. Ang kabaitan ni Beb. Shen ay napapanahon. Nitong nakaraang 2 araw ay maganda talaga ang benta ng stall. Nag-aalala ako dahil masyado nang dumami ang mga customer at wala silang maupuan. Pakiusap, pasalamatan mo si tatay para sa akin. Sina Tito Shen at Tita. Xingxin, kung gusto mo ng tindahan, maaari rin kitang bigyan. Bakit kailangan mo pa talaga na kunin ang galing sa pamilya Shen? Kuya, itong ibinigay sa atin ng libre at kusang loob ng pamilya Shen, hindi naman masama kung ito'y tatanggapin at hindi natin ipagwawalang bahala. Saka si Shen Kero ay napakalimot sa utang na loob. Dapat nating ipaghiganti ang mga magulang natin. Hindi ba't sinabi lang ni Beb, Shen na may isa pang tindahan? Nasaan ang titulo? Lin Jushin, sobra ka namang. hindi ba totoo ang sinabi ni Beb? Shen kanina? Hindi po. Paano naman po mangyayari iyon? Papadala ko na lang sa tagapamahala ang kontrata mamaya. Mabuti si alam na. Lin Yushin, humanda ka. Kuya Chuksu, hintayin mo ako. Naku, Xingxin, nakapulot ka ba ng pera ngayon? Bakit ka naman ganyan kasaya? Hindi lang basta nakapulot ng pera. Itong lalagyan ng pera na ito, may nakasulat pang 3 malalaking salita na Shen Kero. Aray, Xingxin, kung kailangan mo ng pera, sabihin mo sa akin. Huwag kang gagawa ng iligal na bagay ha. Naku, wag ninyong pakinggan itong si Kuya. Nagkakalat lang iyan. Ngayon, si Shen Kero ay pumunta rito sa tindahan at sinabi na gusto niyang magbayad ng utang sa pamilya Lin sa pagpapalaki sa kanya. Hindi lang siya nagbigay ng pera, nagbigay pa siya ng malaking pwesto. Ako naman, sinunod ko lang ang nais ng kanyang puso. Pupunta muna ako sa banyo. Sa tingin mo ba, Xingxin, masyado tayong mahirap, kaya kumita lang ng kaunting pera. Ganito na siya kasaya? Hey, kayo ni nanay ang may pakana ng masamang ideya na yan. Sa pagkakaalam ko sa ugali ni Xingxin, hindi rin naman siya yung nandidiri sa mahirap at naghahabol sa mayaman. Bakit pa kailangan ng ganitong pagsusuri? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hay naku, hindi ba dahil sa dating hindi marunong tumanaw ng utang na loob, kaya ako nagkaroon ng pag-iingat? Ay oo nga pala Kuya. May isa pa akong gustong ipakiusap sa iyo. Pati na rin sa Tay. Ano yon? Kuya, Tay, kahit nakuha na natin ang pwesto, hindi pa rin ako masyadong marunong sa mga pag-aayos. Hindi ba't nagtatrabaho si Kuya sa construction site? Maganda pa naman ang paningin ni Tatay.
Pwede ba ninyo akong tulungan na bantayan iyon? Maliit na bagay iyan, huwag kang mag-alala, ako na talaga ang bahala. Ang bagay na ito, ipagkakatiwala mo na sa amin. Magtiwala ka lang. Ziga, magluluto muna kami ni nanay. Sina tayo na? Halika, Zie. Sa tingin ko, talagang napakabuti itong si Sinshin. Tingnan mo, simula nang dumating siya sa pamilyang Lin. Kahit na nakita niya ang kalagayan ng ating pamilyang Lin, hindi pa rin siya nagreklamo. Sabihin mo, noong una, sinabi ng tatay na kailangan kong subukin si Shinshin. Nagkamali ba ang tatay? Tay, wala po kayong mali noong una na subukin siya. Hindi po. Pero si Singsin, hindi siya katulad ni Shen Kero. Kung ako talaga ang tatanungin, si Singshin ay siguradong magiging matagumpay sa hinaharap, kaya magtiwala lang po kayo. Tama ang sinasabi mo. Kapag kaarawan na ni Shinshin, ibubunyag ko ang pagkatao ni Shinshin sa lahat para malaman nila na si Shinshin ay anak ng pinakamayamang tao. Maatin ba itong tindahan? Mali ba tayo ng pinuntahan? Ito ay atin. Tingnan mo kung anong sorpresa ang inihanda para sa iyo ng mga kuya mo at ng tatay mo. Aray, Shinshin! Nagustuhan mo ba? Oo, nagustuhan ko. Pero ang renovation na ito ay gumastos ba ng maraming pera? Saan tayo kukuha ang pera? Lahat ito ay ginawa mula sa lumang materyales na hindi ko ginagamit sa construction site, sabi ng boss. Masisira lang kung maiiwan doon, kaya kinuha ko na lang lahat. Basta nagustuhan mo, Zinzin. Pero bakit naging coffee shop at light meals na ito? Hindi naman tayo nagbebentang ganito. Nakita ng kuya mo na gumagawa kayo ng lunchbox ni mama, araw-araw na nagpapakahirap sa pagtatrabaho ng maaga at gabi, napakahirap. Kaya nagdesisyon akong gawin ito sa sarili kong kagustuhan at ginawa ko itong coffee shop para sa iyo. May inihanda pa akong sorpresa para sa bagong tindahan mo? Itaas mo. Kuya, ano ito? Ito ay yung kontra uno na replika, energy personal na espada, energy general na tagapagtanggol, energy bansa. Aztec ba itong regalo ko? Ito, sobrang makatotohanan ng pagkakakopya. Parang totoo. Gaga, siyempre totoo yan. Bakit naman ako magbibigay ng peke sa mahal kong kapatid? Ibaba muna. Ang pinakamahalaga, nagustuhan mo. Nang aagaw ka na ng pwesto, nangahas ka pang magpakita sa publiko? Mrs. Shen, bakit ka nandito? Walang kuwentang tao. Sinsin, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo? Sa harap ng maraming tao, nagtatangka kang manakit ng tao sa loob ng tindahan, ang pamilya Shen. Napakayabang naman. Malambot ang puso ni Kero, pero kami ay hindi madaling apihin. Kayong pamilya Lin, mas mabuti pang isauli ninyo ang pera at ang tindahan. Isauli ninyo lahat. Kung hindi, sisirain at wawasakin namin ito. Tingnan natin kung paano kayo magnegosyo. Pasok. Iniduro niyo ako sa loob ng 20 mahigit na taon. Hindi niyo pa ba alam kung anong klase akong tao? Sinabi ni Kero na kayong pamilya Lin ay napakalaking sakim. Gusto ninyo ang pera at pati ang tindahan. Sa mundo, may ganoon bang kagandang bagay? Kung kayo ay marunong umintindi at makinig, ibilang ninyo na ang kontrata ng tindahan. Kung hindi, walang makakaalis sa inyo. Tingnan mong mabuti. Ito ba ang tindahan ng pamilya Shen ninyo? Ang tindahan ng pamilya Shen ninyo ay nasa kabilang pinto lamang. Paanong nangyari iyan? Sinabi ni Kero. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na ako si Lin Yusin ay sakim. Sinabi niya na ako mismo ay hindi nakakatiis ng mahirap na buhay sa pamilya Lin. Kaya pinilit ko siyang magbigay ng pera. At pinilit ko siyang magbigay ng tindahan at iba pa? Ngayon, naisauli na ang lahat sa may-ari. Wala tayong utang kanino man. Ang pinuno ng buong pamilya Song, dala ang shares ng Kunhua Hotel, ay narito upang batiin si Miss Lin sa pagbubukas ng kanyang bagong tindahan. Bebe Lin, tama ba? Ito ay isang regalo na sadyang ipinadala ng pinuno ng aming pamilya upang batiin si Bebe Lin sa pagbubukas ng kanyang bagong tindahan. Pakiusap, tanggapin mo ito, Bebe Lin. Ako? Opo, kung sasang-ayon si Bebe Lin, ang hotel na katapat ng tindahan ay mapapasayon na rin. Paano nakilala ng pinuno ng pamilyang Song si Lin Yusin at binigyan pa niya si Lin Yusin ng ganito kalaking share? Ang Kunhua Hotel ay ang pinakamataas na klase ng hotel sa Beijing. Baka nagkamali lang ito, hindi ba? Sino po ang babaeng ito? Ako ang ginang ng pamilyang Shen. Nagkita na tayo noon, ginang Shen. Wala na ba kayong matandaan asistanteng Song? Napakaraming tao. Paanong matatandaan ko ang isang maliit na pamilyang Shen? Bukod pa rito, ipinadala ito sa akin ng aming pinuno. Kung mayroon kayong mga katanungan, kayo mismo ang magtanong sa aming pinuno. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, pero ang pamilyang Lin, silang lahat ay mga walang kuwentang tao. Paano niya nakilala ang pinuno ng pamilyang Song? Baka mayroong pagkakamali dito, hindi ba? Nangangahas siyang sabihin na ang pinuno ng isang respetadong pamilya
ay isang walang kuwentang tao. Baliw ba ang taong ito? Ginang, nasagot ko na ang tanong mo. Kung mayroon ka pa ring mga katanungan, ikaw mismo ang magtanong sa pinuno. Ginang Lin, Ginoong Lin, kung gayon, aalis na po ako. Ang makipagtulungan sa Lin Group ay malaking biyaya na sa pamilya Song sa loob ng maraming taon. Ang munting regalong ito, sana ay huwag sanang tanggihan ni CEO Lin. Kung may balak kang magbigay, bigyan mo na lang ng hotel ang kapatid ko. Bakit hindi ka pa umaalis? May problema pa ba? Ikaw talaga, Lin Yushen. Kung hindi ka inalagaan sa aming pamilya Shen sa loob ng 20 taon, magkakaroon ka ba ng pagkakataong makilala ang may-ari ng pamilya Song? Ang bahagi ng hotel na ito, nararapat lang na mayroon kaming parte. Kanina, napakalinaw ng sinabi ni Assistant Song. Ang Kunhua Hotel na ito, anong kinalaman nito sa inyong pamilya, Shen? Ang Kunhua Hotel na ito, dapat ay sa amin para bayaran mo ang aming pag-aaruga sa loob ng 20 taon. Ibigay mo ang hotel sa pamilya Shen. At pagkatapos, wala nang utang na loob ang pamilya Shen sa iyo. Ang pamilya Shen talaga ay walang hiya. Kanina sinabi ninyong pinilit namin ang Shen Kero, nagbigay pa ng pera at puwesto. Ngayon naman pinagbabayad niyo si Sing-shin sa inyong pag-aaruga, talagang hindi ko na maintindihan. Tumahimik ka. Nakikipag-usap ako sa aking ampon. Sino ka para makialam? Ikaw ang tumahimik. Siya ang kapatid ko. Kung galitin mo ang kapatid ko, ipapa-withdraw ko ang pondo ng mga investors sa pamilya Shen. Isang foreman lang. Magpapa-withdraw ng pondo ng investors? Akala mo ba ikaw ang pinakamayamang tao sa Beijing? Hoy, i-withdraw ang pondo sa Shen Group. Ipaalam sa iba pang malalaking investors na mag-withdraw din. Tapos na ang pag-arte mo, hindi ba? Mag-withdraw pa ng pondo. Sa tingin ko kayong lahat ay mukhang mahirap at walang-wala. Hoy, ano? Nag-withdraw na ng pondo ang Lin Group? Sige, paparating na ako agad. Malandi, hintayin mo ako. Ito ang tindahan. Gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Kami ay mula sa Bureau of Market Supervision. May nagsumbong na gumagamit kayo ng illegal na substance sa inyong tindahan. Kailangan naming pumasok para suriin ito. Lin Yusin, sa pagkakataong ito, tapos ka na. Gusto mo ba? Kung gusto mo, gawan mo ako ng isang bagay. Hanggat maganda ang pagkakagawa mo, sa iyo na lahat ng pera sa card na ito. Huwag kayong mabahala, aayusin ko po ito ng napakaganda para sa inyo. Tiyak na sisiguraduhin kong ang babaeng iyon ay makukulong ng 3 taon. 5 taon, 5 taon. Kuya, pakiramdam ko may mali sa sitwasyong ito. Pakicheck agad ang CCTV footage. Takot na ako. Ziga. Habang nagche-check, bawal pumasok. Baka may nagmamadaling itago ang ebidensya. Gustong sirain ang ebidensya. Hindi, siyempre. Natatakot lang ako na may nagplano ng masama laban sa akin. Nakita ko na. Talagang may illegal na sangkap na ginagamit dito. Nakaka-addict ang bagay na ito kapag kinain ng tao. Ang sobrang pagkain nito ay makapapanganib sa buhay ng tao. Sino ang may-ari ng negosyo ninyo rito? Ay, hindi ba si Ginang Shen yan? Bakit kasama rin si Ginang Lin? Ako nga. Pero hindi akin ang bagay na ito. At hindi ko rin ito ginamit. Ang galing mo, Lin Yusin. Nagawa mo pang gumawa ng ganoong nakakasamang bagay para lang sa negosyo. Dala na ang taong ito na nagpapahamak sa buhay ng mga customer. Huwag kayong gagalaw, Ginang Shen. Talaga bang iniisip mo na ang pamilyang Shen ninyo ang nagkokontrol sa buong Bay City? Sinasabi ni Shin na hindi kanya ang bagay na ito. Hindi mo ba narinig ng maliwanag? Isa pa. May CCTV na nakakabit sa tindahan ni Sin, kaya hindi pwedeng ang sinasabi lang ni Ginang Shen ang masusunod. Ngayon na may saksi at may ebidensya, ibig mo bang sabihin na dinudungisan ko si Ginang Lin? Isa pa, hinanap ito ng staff sa loob ng tindahan. Paano ko naman ito naayos ng maaga? Hindi ko talaga pag-aari ang bagay na ito. Kung pupwede lang, hinihiling kong tingnan natin ang CCTV. Wala nang dahilan para tingnan pa ang CCTV, hindi ba? Ang ebidensya ay napakatibay na. Dala na siya. Tigilan ninyo yan. Si Ayon. Kuya Chukshu, anong ginagawa mo rito? Dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo, hindi ba? Hindi ba't palagi mong sinasabi na ang pamilya Lin ay masama sa'yo? At sinasaktan kanila at minamaliit? Paano ngayon? Sa pagbubukas ng pribadong kusina ng pamilya Lin, ikaw na napakabuti, ay nagbigay pa ng handog? Kahit gaano pa kasama sa akin ang pamilya Lin, sila pa rin ang nagpalaki sa akin sa loob ng mahigit 20 taon. Ang utang na loob na ito, kailangan ko talagang bayaran. Kaya naman ngayon ako ay... Kaya. Ikaw ay nagtataksil sa kabutihan. Hindi, wala akong ginawang ganoon. Kuya Choksu, mali ang pagkakaunawa mo sa akin. Paano magiging ganoong klaseng tao ako? Kung nagkakamali ba ako, malalaman natin yan sa pagtingin sa CCTV. Binibining Lin, nagpakabit ka ba ng monitoring system dito? Oo. Tingnan ang CCTV. Sandali. Ngayong nandito na ang lahat ng ebidensya at testigo, hindi na siguro kailangan pang tingnan ng CCTV, hindi ba? Guwardiya, dali, paalisin nyo na sila. Hindi, kahit hindi na tingnan ang CCTV, dapat may fingerprint sa bagay na iyon, tama? Paano kung
I-fingerprint natin I-fingerprint? Ano ba ang kailangan sa pag-fingerprint? para maiwasan na mayroong sadyang naninira. Kung sasabihin niyang ako ang nag-udyok, nandito rin si Kuya Chuksu, di ang kasal namin ni Kuya Chuksu. Kuya Chuksu, baka naman may naiinggit lang sa ganda ng negosyo ng pamilya Lin? At ito ay masamang kompetisyon? Itong 2 taong ito, pati na rin ang pinagbabawal na bagay na iyon, siguradong pinadala rin ng mga kakumpetensiya ng pamilya Lin. Dahil wala namang nangyari ngayon, bakit hindi na lang? Nating kalimutan na lang ito. Kung hindi, masisira lang ang ating pagkakaisa. Kanina, nung una itong natuklasan, hindi ganyan ang sinabi ni Miss Shen. Gustong-gusto niya akong mapunta sa kulungan. Ngayon lumalabas ka na naman. At sinasabing masisira ang pagkakaisa. Baka naman gusto mo akong siraan, kaya sinadya mong maghanap ng tao para lang i-report ako dito. Lin Yushin, anong pinagsasabi mo? Tama na. Madali lang malaman kung paninira ba ito o hindi. Lahat ng tao na naririto, kailangan kumuha ng fingerprint. Miss Shen, tulungan mo ako. Hindi ako pwedeng makulong. Sabihin mo lahat ng alam mo. Sabi ni Miss Shen, ilagay ko daw itong bagay na ito sa tindahan ni Miss Lin at bigyan daw ako ng 5 milyong pabuya. Ako, ibalik ko itong pera ako. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita kilala? Tigilan mo na ang pagpapalusot. Alam ko na, wala kang magandang intensyon, pero hindi ko inaasahan na manggugulo ka pa rin kay Shinshin. Kuya Chuksu, hindi ko ginawa. Ika. Lin Yusin, huwag ka masyadong magyabang, maghintay ka lang. Bakit tayo tinutulungan ni Ji Chuksu? Shingshin, natakot ka ba? Hindi naman. Iniisip ko lang. Bakit niya tayo tinutulungan itong si Ji Chuksu? Hindi ko akalain na ganito kasama itong si Shen Kero. Naglakas loob siyang gumawa ng ganitong bagay. Sinsin, kailangan mong mag-ingat simula ngayon. Matatakot pa ba ako sa kanya? Isa pa, hindi ba't marami akong kuya na nagpoprotekta sa akin? Hindi talaga ako natatakot. Hindi ko akalain na talagang magaling mang-trap itong si Shen Kero, pero si Lin Yuxin, nanatili siyang kalmado sa ganitong sitwasyon. Nakakatuwa iyan. Mabait talaga si Miss Lin, matalino at may plano. Karapat-dapat lang siya kay COG. Sana si Lin Yuxin na lang ang nagligtas sa akin. Shenkeru, totoo bang ganyan niya tinrap si Singsin? Sa tingin ko, kasalanan mo ito. Ako ba ang may kasalanan? Simula nang maalala ko, inutusan mo kaming magkakapatid na manatiling mapagpakumbaba. Ako, bilang CEO ng Lin Group, pinilit mo akong magbuhat ng mga bricks sa construction site. Hindi ko mapapayagan na apihin ang kapatid ko habang nakatunganga lang ako. Tay, ilang taon na ang lumipas? Hindi ba dapat sumikat na tayo? Ang pamilya Lin? Siga, pagdating ng kaarawan ni Singsin, ipapaalam na natin sa lahat kung sino siya. Tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na mang-api sa nag-iisang anak ng pinakamayamang tao. Karu, nitong mga nakaraang araw, kumusta ang pakikitungo ninyo ni Young Master G? Nasabi ba niya kung kailan magsasama-sama ang dalawang pamilya para pag-usapan ang inyong engagement? Kuya Chuksu, sabi niya, pagkatapos ng aking kaarawan siya, pag-uusapan namin ang petsa ng engagement. Hindi nga siya makapasok sa G Corporation, pero pinag-uusapan pa rin ang engagement. Karu, tanging si Young Master G lang ang pag-asa namin para umasenso. Pinaghirapan naming hanapin ka, kaya huwag mo kaming biguin. Chay, Nay, huwag po kayong mag-alala. Karo, malapit na ang kaarawan mo. Siguraduhin mong maisama si Young Master G. Sige, tatawagan ko siya ngayon din. Hello, Kuya Chuksu? Naalala mo pa ba ako? Ako si Shen. Lahat ito ay dahil sa Lin Yusin na iyan. Sisiguraduhin kong hindi ka magiging masaya. Inuko pa na ng lubusan ang bulwagan para sa piging. Bawal pumasok ang sinumang walang kinalaman. Alam mo ba kung sino ako? Dito magse-celebrate ng kaarawan ng miss na ito ngayon, kaya umalis ka na dyan sa daanan ko. Wala akong pakialam kung sino ka nga, ang alam ko lang. Ngayon ang kaarawan ng bunsong anak na babae ng pinakamayamang tao sa North City. Inukupan ng pinakamayamang tao ang bulwagan. Bawal pumasok ang sinumang walang kinalaman. Narinig kong may 5 anak na lalaki ang taong iyon. At lahat sila ay magigiting kung sakaling makapagpaibig si Karo sa isa sa kanila. At maging manugang ng taong iyon, hindi na magiging problema ang aming Shen family. Kaarawan din ang aming anak ngayon. At kaarawan din ng anak na babae ng pinakamayamang tao. Iyon ay itinadhana. Tingnan mo, pwede bang magpakita ka ng kaunting konsiderasyon? Payagan mo kaming pumasok? Binabayaran ako ng Lin family, kaya natural lang na magtatrabaho ako para sa Lin family. Bawal pumasok ang mga hindi kabilang sa imbitado. Ikaw. Anong nangyayari dito? Dumating na po kayo, Secretary Lee. Secretary Lee. Ang mga taong ito ay walang imbitasyon at ayaw umalis kahit anong sabihin. Pinaalis ko na sila ngayon. Ang kasama ni Shen Kero ay dapat ang adoptive mother ng ating amo. May utang na loob tayo sa kanya dahil pinalaki niya ang ating amo, kaya hindi natin siya pwedeng basta-basta paalisin. Huwag na, papasukin mo sila.
Ang kuya ko naman talaga, sinabi niyang ilalabas niya ako para sa aking birthday. Pero hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nakakabagot ito. Aba, hindi ba ikaw si Lin Yusin? Ano na? Kakaalis mo lang galing sa akin na may dalang ganoong kalaking pera? Tapos hindi ko alam kung saan ka nakakuha ng isang mumurahing damit? At tumakbo ka pa sa bulwagang ito para akitin ang mga mayamang binata? Gusto mong maging asawa ng mayaman ano? Inutusan ako ng kuya ko na pumunta dito para ipagdiwang ang kaarawan ko. Huwag kang magpakita sa harapan ko. Nakakadiri ka. Ang kuya mo? Ang ginaganap dito ngayon ay ang birthday party ng anak ng pinakamayamang tao. Umalis ka na agad. Huwag mong dungisan ang mata ng anak ng pinakamayamang tao. Kaarawan ng anak ng pinakamayamang tao? Hindi iyon sinabi sa akin ni kuya. Oh, ano? Takot ka na, hindi ba? Umalis ka na. Ikaw ang dapat umalis. Uy, hindi ba ikaw si kuya? Ngayon ba, kahit ang mga kontraktor ay nakakapasok na lang sa ganito ka-elegenteng bulwagan? Kayo sa pamilya Shen ang mga parasito, hindi ba? Hindi ko maalala na nagpadala kami sa pamilya Lin ng imbitasyon sa pamilya Shen. Ito ba ang pamilyang Lin? Ang pinakamayamang tao. Narinig ko na ang pamilyang Lin ay pinapalaki ang kanilang mga anak, simula sa pinakamababang antas, kaya bihira lang ang nakakita sa totoong mukha ng ilang binata ng pamilyang Lin. Malamang. At narinig ko pa na ang mga kontrata ng pamilyang Lin ay kinakatawan ni Kalihim Lee at ang mga binata na ito ay pawang natatanging individual. Mayroon silang sariling industriya. Ang pinakabatang kapatid na babae ay nagmana ng ari-arian. Napakaraming taong apelyidong Lin sa mundong ito. Nanirahan ako sa pamilyang Lin ng mahigit 20 taon. Kung sila ba ang pinakamayamang tao, paano naman ako hindi makakaalam? Mga giliw, tinitiyak ko sa inyo, tiyak na peke ang 2 taong ito. Ako ay kinupkop sa pamilyang Lin mula pagkabata at nabuhay ng mahigit 20 taon. Kung sila ba ang pinakamayamang tao, ako ang nakakaalam ng lubusan. Tama iyan. Inimbestigahan ko na. Ang pamilyang Lin na ito ay napaka-ordinaryo ang estado sa buhay. Huwag kayong magkamali ng pagkakakilanlan. Kapag dumating ang totoong pinakamayamang tao, baka maging masama talaga ang kalalabasan. Lin Yusin, sa tingin ko, baliw ka na sa pag-iisip ng pera. Naglakas loob kang magpanggap dito. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idadamay sa pamilyang Shen. Ginang Shen, masyado ka namang masama ang sinasabi. Ako ay isa lamang alila na inalagaan ng pamilyang Shen ng mahigit 20 taon. Isang katulong lamang. Paano naman ako makakadamay sa inyo? Katulong? Shingshin, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ganyan pala ang trato sa iyo ng pamilyang Shen. Kung ganoon, hindi na natin kailangan pang magtira ng kahihiyan para sa pamilyang Shen. Ano? Nasanay ka na sa pag-arte? Nasaan ang mga gwardiya? Palayasin ninyo agad itong 2 pulube? Jinongji! Hindi talaga si Binibining Shen ang nagligtas sa iyo noon. Ano? Noong nakaraan, may katulad na pilat sa braso ni Binibining Shen, ngunit nang palihim akong nagtanong sa ospital, wala akong nakitang record ng konsultasyon noong nangyari iyon. Sa halip, mayroon lang siyang record ng pagpapagamot para sa bagong sugat. At may isa pa pong bagay, may record ng konsultasyon si Binibining Lin noong bata pa siya at tumutugma ito sa panahon ng pangyayari sa iyo. Pumunta tayo sa piging. Masusunod. Sino mang magtangkang manakit sa kapatid ko, ako, si Lin Ziye, ay gagamit ng lahat ng paraan upang siya ay ipagbawal sa industriya. Bakit ako matatakot? Dahil lang ikaw ay isang maliit na foreman? Ako ay isang mayamang ginang ng pamilya Shen. Ang inyong maliit na pamilya Lin, ano nga ba ang magagawa ninyo sa akin? Sige na, saktan ninyo siya. Teka, anong nangyayari rito? Manager, may nagpapanggap na pinakamayaman dito, nanloloko at nanggugulo. Palabasin mo na sila, para hindi marumihan ang paningin ng pinakamayaman. Ano? May nangangahas na magpanggap na anak ng pinakamayaman. Gusto mo nang mawalan ng buhay. Umalis na kayo agad. Sigurado ka bang gusto mo kaming paalisin? Ano pa bang hindi sigurado dyan? Ang manager, itong 2 to, gusto lang samantalahin ang birthday party ng anak ng pinakamayamang tao para makakuha ng mayamang lalaki. Pane, ginugulo nyo ang birthday celebration ng anak ng boss. Sa tingin ko, palayasin na lang natin sila para hindi tayo madamay pagdating ng boss at magalit sa hotel. Kung ayaw niyong umalis, pwede rin. Sa tingin ko itong ginang na ito, maganda. Lin Yuxin, ayun na yung pagkakataon mo, diba? Jolly, sunggaban mo na. Tama, ang pinuno ng pamilya Song, kahit na marami siyang pera, matanda na siya, baka hindi ka na niya masiyahan diyan sa aspetong yan. Pero sa tingin ko, ang manager na ito, bata pa talaga, at empleyado din siya ng pinakamayamang tao. Kung sasama ka sa kanya, magkakaroon ka ng walang hanggang karangalan at kayamanan. Kung itong ginang na ito, payag akong samahan ng isang gabi. Pwede kong isaalang-alang na hayaan kayong manatili rito. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Subukan mo pang magsalita ng isang salita ulit? Puputulin ko ang dila mo. Naglakas loob kang saktan ako.
Alam mo ba kung sino ako? Naglakas loob siyang saktan ang manager ng hotel. Kahit manager lang ng hotel, manager pa rin siya ng grupo ng pinakamayamang tao. Bukod pa sa lahat ng ito, mag-host ang pinakamayamang tao ng birthday party ng kanyang anak dito ngayon, na nagpapatunay na ang manager na ito ay pinagkakatiwalaan ng pinakamayamang tao. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob? Oo nga, kaaaway lang niya ang pinakamayamang tao. Ngayon naman inaway niya ang manager. Hindi na siya makakalabas dito. Lin Yusin, paano mo hinayaan na sa ilalim ng ilong ng pinakamayamang tao, saktan ng tao niya? Karapat dapat lamang sa kanya iyan. Mabuti. Talagang matigas ang ulo mo. Mula ngayon, ang pamilyang Shen ay wala nang kinalaman sa iyo. Dahil kinalaban mo ang pinakamayamang tao, huwag mo kaming asahan na mag-aayos ng gulo mo. Wala akong ni minsan inasahan na makakuha ng kahit ano mula sa pamilyang Shen. Wala naman akong nakuha sa nakaraang 20 taon, kaya lalo na ngayon. Ako, si Lin Ziye, ay mananagot sa sarili kong gawa. Hindi ko na kailangan ng tulong ng pamilyang Shen para ayusin ito. Kuya, nasaktan na natin sila. Umalis na tayo kaagad. Kung hindi, kapag dumating talaga ang pinakamayamang tao, paano na lang kung magalit siya? Singsin, huwag na huwag kang matakot. May paraan si Kuya. Manager, kung hindi mo pa aaksyonan ang dalawang nagpanggap na ito, kapag dumating ang pinakamayamang tao at nagalit, kaya mo bang panagutan ng kahihinatnan? Mga tao, italinin nyo ang dalawang ito at itapon mo sila roon sa basement. Takot na ba talaga kayo? Kung takot, hayaan ninyo siyang makipagtalik sa akin sa loob lang ng isang gabi at kalilimutan ko na ang nangyari. Hindi ko nasasabihin pa sa pinakamayamang tao ang inyong ginawa ngayon. Hindi ko nasasabihin sa pinakamayamang tao anong masasabi ninyo. Nanaginip ka? Sina kayo? Tigilan ninyo! Tigilan mo! Itong si Sekretaryo Lee. Siya ang paborito ng pinakamayamang tao. Sa mga nakaraang taon, anuman ang proyekto, hindi kailanman nagpakita ang pinakamayamang tao. Lahat ay ipinagkakatiwala kay Sekretaryo Lee. Siguradong alam ni Sekretaryo Lee kung sino ang pinakamayamang tao. Kahit sino, hindi siya yon. Isa pa, ang pinakamayamang tao ay nagtrabaho na sa industriyang ito ng matagal. Kahit papaano, dapat matanda na siya. Paanong napakabata niya. Sekretaryo Lee, sa wakas, dumating na kayo. Nagpanggap ang dalawang ito na pinakamayamang tao at anak niya at binastos pa nila ang pinakamayamang tao. Gusto ko silang paalisin, pero naglakas loob pa rin silang saktan ako. May nangyari bang ganyan? Sekretaryo Lee, hindi mo alam kung gaano kayabang ang dalawang ito. Kaming mga Shen, alam na alam namin ang kanilang pinanggalingan. Yung lalaki, isa lang yung kontratista sa construction site. Yung babae sa tabi niya, gusto lang manukso ng mayayamang binata. Naglakas loob silang maging ganyan kayabang sa birthday party ng anak ng pinakamayamang tao. Sa tingin ko, dapat silang paalisin gamit ang malaking pamalo. Kung ganoon, dapat nga silang paalisin. Narinig niyo? Si Sekretaryo Lee ay kanang kamay ng pinakamayamang tao. Pinapaalis niya kayo. Kaya bakit hindi pa kayo umaalis diyan? Kayo ang dapat umalis. Pakiusap, tumahimik tayong lahat. Dumating na ang pinakamayamang tao. Ngayon, aking ipinapakilala sa inyo ang pinakamayamang tao ng Beishi na umakyat sa entablado. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayon sa birthday party ng aking bunsong anak na si Lin Yuxin. Kaya pala, ang pamilya Lin ay talaga palang ang pinakamayamang pamilya. Bakit kailangan nilang ilihim sa akin noong nandito ako? Kung alam ko lang sana. Miss Lin, hindi ko talaga alam na ikaw pala ang dalaga ng pinakamayamang pamilya Lin. Nabulag lang ako. Lahat ito ay dahil sa dalawang taong ito. Kayo, napakademonyo ng mga puso ninyo. Niloko niyo ako sa loob ng mahigit 20 taon. Ikaw lang ang hindi nakapasa sa pagsubok. Noon, ang pamilya Lin ay nagbigay sa iyo ng lahat ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit ikaw, makahayok sa yaman. Narinig mo lang na mayaman na talaga ang pamilya Shen. Agad mo kaming pinagsalitaan ng masama. Alam mo ba kung gaano nasaktan si nanay at tatay? Kami ang nagpalaki kay Lin Yusin sa loob ng mahigit 20 taon. Kung ang pamilya Lin ang pinakamayaman, natural lang na dapat silang magbayad utang sa amin. Sa loob ng maraming taon, talagang inalagaan namin si Lin Yusin ng may buong atensyon. Ito ay karangalan ng pamilya Shen. Hindi naman kami masyadong humihingi ng marami. Sapat na sa amin ang 2/3 ng yaman ng pamilya Lin. Wala pa akong nakita ang ganoon kakapal ang mukha. Pumarito kayo ngayon. Anong gagawin ninyo? Ako ang nagpalaki sa inyong ate sa loob ng 20 taon. Tingnan natin kung sino ba talaga ang maglalakas loob. Lin Yusin, hayaan mo ba na bastusin ng mga taong ito ang iyong ina? Ina? Karapat dapat ka ba para diyan? Ano? Nangyari iyan noong isang araw, at malinaw pa sa aking alaala. Ginang Shen, gusto mo bang ipaalam ko sa lahat ang tungkol sa paghingi ninyo sa akin ng pera at ari-arian ulit? Halak, ang init ng balita. Ang pamilyang Shen, talagang may mukha pang humingi ng pera sa pamilyang Lin. Ngayon ko lang nakita ang ganito. Nga, nabalitaan ko na noon. Masama ang pag-uugali ng pamilyang Shen. Hindi ko inasahan pagkatapos makita ngayon na napakarumi pala nila. Aba, sige nang Shen,
Naglalaro pa kami ng baraha noon. Kung hindi dahil sa nalalapit na kasal niya sa pamilyang G, sino ba ang may gustong makipag-usap sa kanya? Tama. May kasal pa kami ni Kuya Chuksu. Kapag kinasal na ako kay Kuya Chuksu, tingnan natin kung paano pa magiging mapagmataas si Lin Yusin sa harap ko. Kuya, hindi tayo makikita sa itaas, pero sa ibaba, pareho lang tayong nabubuhay sa Beishi. Hindi naman siguro kailangan gawing sobrang hirap pakinggan ng mga salita, di ba? Magbigay tayo ng kaunting paggalang sa isa't isa para hindi maging awkward kapag nagkita tayo sa susunod. Tama, di ba? Ang pamilyang Lin at ang pamilyang Shen ninyo, wala tayong dapat pagkitahan. Palabasin sila. Lin Yusin, huwag ka masyadong maging masaya ng maaga. Malapit na kaming magpakasal ni Kuya Chuksu. Sa oras na iyon, walang silbi kahit pa dumugo ang puso mo. Alam mo ba kung sino kami at naglakas loob kang itulak kami? Wala akong pakialam kung sino kayo sa buong Beishi. Sino pa ang mas malaki kaysa sa pamilyang Lin? Kung magtatagal pa kayo rito at hindi aalis, gagamitan ko na kayo ang pamalo. Huwag kang mag-alala, ma. May kasal pa kami ni Kuya Chuksu. Kapag kinasal na kami ni Kuya Chuksu, hindi na babagsak ang pamilyang Shen. Oh, Kero, ikaw ang nagligtas sa buhay ni Ji Chuksu. Kailangan niyang suklian ang pabor na iyan. Kailangan mong makuha ang puso ni Ji Chuksu. Kapag kasal na kayo, tingnan natin kung paano sila magiging mapagmataas ang pamilyang Lin. Lin Yuxin, itong kalabanan natin ngayon, tandaan ko. Oras mo na. Linzong, talagang nabighani lang ako. Linzong, hayaan mo na akong mag-asikaso sa taong ito. Kaarawan ng panganay na binibini ngayon. Samahan mo na lang ang panganay na binibini. Tara na. Xingshen, anong nangyayari? Kuya, iniisip niyo ba na katulad ako ni Shen Kero, na isang taong mapili sa mayayaman, kaya niyo itinago sa akin? Ingsing, tungkol sa bagay na ito, kami ang nagkamali. Ngunit ang Lin family ay nagtuturo sa mga bata na laging umasa sa sarili. Hindi rin sinasadya ni nanay at tatay na itago sa iyo. Xingshin, huwag kang magduda sa sarili mo. Napakabuti mo talaga. Mga mahal, ito ang bunso kong anak na babae, si Lin Yuxin, si Xingxin. Hindi siya lumaki sa piling namin, kaya ngayon, bumalik na siya. Inihanda ko ang pinakamalaking kumpanya ng Lin family para ipatakbo niya. Tay, hindi ko kaya. Hindi ako marunong magpatakbo ng kumpanya. Tutulungan ka ng kuya mo. Huwag kang mag-alala. Oo nga, Xingshin. Tungkol sa kumpanya, tutulungan ka ni kuya. Wala akong ibang kakayahan, kundi ang kumita lang ng pera. Ito ang card mo. Kumuha ka pa ulit kay kuya kung kulang. Jingshin, ito ang regalo ni kuya mong pangalawa sa iyo. Isang kumpanya ng entertainment. Kung gusto mong makakita ng mga gwapo, dito ka na lang tumingin. Lahat sila ay sa iyo. Kuya, talaga bang ikaw si Lin Ge na Film Emperor? Napakabobo ko naman, at hindi ko man lang napansin. Ang pangalawang kuya mo ay nag-experience ng buhay kamakailan. At hindi siya maayos na nag-ayos, kaya hindi nakita masisisi kung hindi mo siya nakilala. Shinshin, ikaw ang aming minamahal na prinsesa Precious Jewel, at walang kahit anong masamang mangyayari sa iyo. Kaya naman, itong pangatlong kuya mo, ay padadalhan ka ng 2 bodyguard. Pumasok. Simula ngayon, ang misyon ninyong dalawa ay protektahan ng maayos ang binibini. Kapag may nangyaring kahit kaunting masama, maghanda kayong mag-abot ng inyong ulo. Masusunod, General. Shenshen, may inihanda akong regalo para sa'yo. Ito ang Jade Bangle Emperor Green na ipinasa pa ng lola mo. Maputi ka? Tiyak na maganda ito sa iyo. Halika. Naku, di Diyos ko. Nananagini pa ako. At may regalo rin ako. At ang regalo ko. Si Ji Chuksu. Bakit siya nandito? Bakit ka nandito? Nabalitaan kong kaarawan ni Binibining Lin ngayon. Kaya espesyal akong pumunta para batiin siya at humingi rin ng paumanhin para sa naunang hindi pagkakaunawaan. Kay Binibining Lin. Ginong Ji, sobra po kayong nagabala. Noong huli sa coffee shop, si Ginoong Ji pa ang tumulong sa akin. Kaya dapat, ako ang may utang na loob kay Ginoong Ji. Kung gusto akong pasalamatan ni Binibining Lin, maaari mo akong imbitahan kumain. Talagang hindi ako mapili sa pagkain. Kahit ano, ayos lang. Ha? Baka pinapunta ka ni Shen Kero para maghanap ng gulo, hindi ba? Ito ay isa lamang malaking hindi pagkakaunawaan. Wala akong kinalaman sa pamilya Shen mula pa noong simula. Binibining Lin. Maligayang kaarawan. Salamat. Hindi ba ito ang pinag-aagawan sa mga auction? Ang pambansang yamang kuwintas? Ginoong Ji, masyadong mahalaga ang regalong ito? Talaga bang ibibigay mo ito kay Xingshin? Ang isang napakahalagang regalo ay bagay lamang kay Binibining Lin. May trabaho pa ako sa kumpanya. Aalis na ako. Bakit kapag tinitingnan ko siya, nakakaramdam ako ng pagiging pamilyar. Parang matagal na, nagkita na kami.
Assistant San, bakit ka nandito? Ang gabi na. May kailangan ba si Kuya Chuksu sa akin? Ang CEO po mismo ang nagpadala sa akin para maghatid ng isang bagay at para makipag-usap na rin kay Binibining Shen tungkol sa ilang bagay. Aba, itong batang si Chuksu talaga. Engagement lang naman iyan. Hindi naman kailangang magmadali. Gabi na, pinatakbo pa si Assistant San. Mukhang nagkamali po kayo ng pagkakaintindi, Ginang. Pinapunta ako ni CEO G para makipag-usap po kay Binibining Shen tungkol sa pagpapawalang bisa ng inyong kasunduan. Pagkansela ng kasunduan sa kasal? Bakit? Kuya Chuksu, bakit mo gustong kanselahin ang kasunduan namin sa kasal? Bakit? Wala kaya itong anumang hindi pagkakaunawaan? Si Kero ay tagapagligtas ng buhay ni Chuksu. Bakit bigla na lang kayong magkakansela ng kasal? Yan ay tanungin ninyo na lang si Binibining Shen. Ang ipinagbilin ang CEO G na ihatid ko na. Ito ang kompensasyon ni CEO G para kay Binibining Shen. Sana lang ay huwag nang gumawa ng kung ano-anong chismis ang pamilya Shen sa labas at sirain ang reputasyon ng aming CEO G. Paalam. Si Lin Yusin siguro. Siya siguro ang may sinabi kay Kuya Chuksu. Wala kang silbi. 20 taon ka na sa pamilya Lin. Hindi mo man lang nalaman na sila ang pinakamayaman. Kung nalaman lang natin iyon ng mas maaga. Ang kayamanan ng pamilya Lin, hindi ba't atin na sana iyon? Pero binabantayan ako ng pamilya Lin na parang magnanakaw. Paano ko malalaman na sila ang pinakamayamang pamilya? Wala kang silbi. Lin Yusin, hindi kita palalampasin. Kero, nagbago na ang isip mo at pumayag ka ng makipag-ugnayan sa akin. Huwag ka nang magbiro. Pinapunta kita rito ngayon dahil may magandang balita akong sasabihin sa'yo. Kapag narinig mo ito, tiyak na matutuwa ka. Ano ba ang balitang iyan? Ginoong G, ano po ang gusto ninyong kainin? Mag-order tayo ng mainit na pagkain. Naalala ko, Binibining Lin, parang hindi ka mahilig sa wansoy. Paano niya nalaman na hindi ako kumakain ng wansoy? Binibining Lin, huwag kang magulat. Kami ni kuya mo ay matagal na ring magkaibigan ng kuya mo, kaya ko lang nalaman. Mag-order na tayo. Opo. Ano? Si Lin Yuxin ang panganay na anak ng pamilya Lin? Oh, kaya nga. Kung makuha mo si Lin Yusin, hindi ba't darating ang kayamanan mo? Pero, siya ay anak ng pinakamayamang tao. Paano mangyayari na ipapakasal niya ang kanyang anak sa akin? Huwag na huwag kang mag-alala. Marami akong paraan para makuha mo siya. At ngayon, ito na ang pinakamagandang pagkakataon. May tauhan ako sa mga waiter dito mamaya pagdating ng kanilang inumin. May magandang bagay sa loob niyon. Kunin mo itong room card. Ingatan mo itong mabuti. Ang kwarto ko ay katabi lang ng sayo. Pag hindi pa sumisikat ang araw, tatawagin ko ang mga reporter na naghihintay sa loob ng hotel. Kapag sumikat na ang araw, ikaw ay magiging lehitimo ng manugang ng pinakamayamang tao. Hahaha. Magandang gabi sa inyong dalawa. Ito po ang komplementaryong inumin ng aming tindahan. Maraming salamat. Ay, Ginoong G, tungkol sa nangyari sa coffee shop noong nakaraang beses. Salamat talaga sa iyo. Shen Kero, makingat ka. Binigyan na kita ng pagkakataon. Pero kung si Lin Yuxin na ang pakikialaman mo, hindi ako magdadalawang isip. Lin Yuxin, Bakit parang masama ang pakiramdam ko? ayos ka lang ba? Ang init. Nasa atin na ang lahat ngayon. Siguraduhin mong sasamantalahin mo ang pagkakataong ito. Kapag naging manugang ka na ng pinakamayamang tao, Huwag kang mag-alala. Madalas akong gumagala sa nightclub, sisiguraduhin kong magiging komportable si Lin Yuxin. ingat kay Kuya Chuksu. Kuya Choksu, sa wakas, magkasama na tayo. Napakagandang dilak. Ngayon, ako na ang manugang ng pinakamayamang tao o ang aking kayamanan at karangalan. Jinongji, ikaw bakit? Saan ninyo nakuha ni Shen Kero ang lakas ng loob? Para magtangka na paglaruan kami ni Sinsin? Ginoong G,
Kahit bigyan mo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ko pa rin magagawang paglaruan ka at si Binibining Lin, si Shen Kero po. Tama? Siya po ang nagutos sa akin na gawin ito? Gusto mo bang bumawi sa iyong pagkakamali? Gusto ko, Ginoong G. Ginoong G. Basta mapatawad mo ako, Ginoong G. Gagawin ko ang lahat. Kung gayon, pumunta ka sa silid sa tabi. Kung ano ang ipinagawa sa iyo ni Shen Kero kay Lin Yuxin, iyon ang gawin mo sa kaniya. Kung makikipagtalik ako kay Shen Kero, tiyak na mahihila lang ako pababa ng pamilyang Shen. Bakit mukhang ayaw mo yata? Batang Ginoong Liu. Gusto ko. Ginoong G, ako. Pupunta na ako. Kung gayon, bilisan mo. Teka. Apo? Magpabantay ako sa labas ng pinto kung wala akong marinig na kahit anong ingay. Alam mo ang aking mga ginagawa. Bakit ganyan ka pa rin? Wala ka pa rin pag-iingat sa lahat ng ginagawa mo. Lin Yuxin, ayos ka lang ba? Lin Yuxin, gumising ka. Tingnan mo kung sino ako. Ji Chusu. Lin Yuxin, ikaw mismo ang pumili nito. Anong nangyari? Bakit nagmamadali ka? May mensahe si Miss Lin Laoshi para sa inyo. Pinadala niya kayong kasama ang reporters para manghuli ng magnanakaw ng asawa. Naalala rin ako sa wakas ng kapatid kong ito. Tara na, i-notify ang mga reporters sa Jingcheng at sabihin na lahat sila ay kailangang dumating. Kung hindi sila pupunta, wag na silang mag-abalang magulat pa ng tungkol sa akin sa hinaharap. Paano po ang shooting natin ngayon? Walang mas mahalaga kaysa sa negosyo ng kapatid ko. Tara na. Opo. Sige, maaari na nating sabihan si Shenzong at ang Shenzong Furen na pumunta na. Opo. Sabihin nyo na, si Jizong at si Shen Kero ay nasa loob. Masusunod. Ginang Shen, inutusan ako ni Binibining Shen na ipaalam sa inyo na nakuha na niya si Jizong. Sila ngayon ay nasa loob ng kwarto ng hotel. Totoo ba ang sinasabi mo? Ito ay nakita mismo ng sarili kong mga mata. Pinapapunta na kayo ni Binibining Shen sa hotel sa lalong madaling panahon. Kailangan niyo pong gawing malaking iskandalo ang bagay na ito. Sa ganitong paraan, kahit ayaw ni Jizong pakasalan si Binibining Shen, mapipilitan siyang pakasalan ito. Mabuti. Pupunta ako ngayon din. Ginoong G, paano mo nagawa ang ganoong bagay? Keru, ikaw na birheng babae ay nasira ng ganito. Paano ka pa mag-aasawa ngayon? Ginoong G, kung hindi mo bibigyan si Keru ng posisyon, magpapakamatay ako. Ginoong G, hindi ba kami ni Ji Chushu Mama? Kami ni Ginoong G ay tunay na nagmamahalan, kaya't sana ay payagan ninyo na ang aming kasal. Bilis, Kunan. Ito ay isang napakalaking balita. Lin Yuxin, kahit pa ikaw ang tagapagligtas ni Ji Chushu, ano naman ngayon? Ang posisyon ng Ginang G ay sa akin lamang. Ginoong G, ganito na kayo ni Keru. Sa harapan ng napakaraming reporter, hindi mo na ito maitatanggi. Ginoong G, lumabas ka na rito agad upang mapag-usapan na ng ating dalawang pamilya ang kasal. Hahaha. Bakit ikaw? Kumusta? Shinshin, kaising ka na. Ikaw, ano mo nagawang lokohin ako? Hindi ka patatawarin ng kuya ko kapag nalaman niya ito. Ikaw ang pumilit sa akin. Alalahanin mong mabuti. Ji Chusu. Ako, pananagutan kita. Talaga ba? Dahil ako ang pumilit sa iyo. Pag uwi ko, sasabihin ko agad sa mga magulang ko ang tungkol sa ating dalawa. Bibigyan kita ng karangalan. Pero paanong bigla akong... Paano nangyari? Pareho tayong niloko ni Shen Kero. Sa simula, si Liu Xiaohui ang nandito. Pero malakas ang loob ko, kaya nagising ako. At pinuntahan talaga kita para iligtas. Pero hindi ko inaasahan na ganoon. Na ikaw ay... Tigilan mo na ang pagsasabi niyan, huwag na. Labis akong natutuwa na bibigyan mo ako ng karangalan. Shinshin, masayang-masaya ako. Pero hindi pa ito oras para magsaya. Panahon na para piliting tanungin ang taong gumawa nito. Zika. Bakit ikaw? Shen Kero, hindi ko inasahan na gusto mo ang ganitong estilo. Hindi ko talaga inakala.
Bumalik na kayo. I-export ninyo ang mga material. Bakit ka nandito? Bakit ikaw? Hindi ba dapat ay nasa kwarto ka ni Lin Yusin? Ay. Anong nangyayari dito? Naglakas loob kang magplano laban kay Xingxin. Nasaan si Xingxin? Dahil alam ko na ang iyong masamang balak. Para sa posisyon ng Ginang G, hindi ka nag-atubiling gumamit ng mga ganyang kahiyahiyang taktika. Shen Kero, hindi mo ba naisip? Ang posisyong ito, karapat-dapat ka ba? Kuya Choksu, makinig ka muna sa paliwanag ko, hindi ganyan. Shen Kero, ikaw mismo ang naghanda ng bitag. Hindi mo inasahan na ikaw mismo ang malalagay sa gitna, di ba? Ito ay kasalanan mo. Lin Yusin, ikaw ba ang nagplano laban sa akin? Huwag mong isipin na ang ibang tao ay kasing dungis mo. Kung ano ang gusto mong makuha at kung ano ang gusto mong sirain, ikaw mismo ang lubos na nakakaalam. Huwag kang magalit. Shinshin, ipaubaya mo na sa akin ang pag-aasikaso. Huwag kang mag-alala. Wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Ang linya ko iyan. Inunahan mo pa ako. Si Shen Kero ay nagdusa dahil sa sarili niyang gawa. Dalhin siya agad sa istasyon ng pulis, ipasa sa pulisya para asikasuhin. Ang pamilya Shen wala na sa North City. Kuya Choksu, paano mo nagawa sa akin ito? Mula noong araw na niloko mo ako, dapat alam mo na, ikaw at ang pamilya Shen kung ano ang magiging kahihinatnan. Kaya pala ganito ang pakiramdam ng protektado ka. Huwag, kuya. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginawa mo kay Shinshin? Kuya, hindi ito ang iniisip mo. Bitawan mo siya. Huwag kang makialam, Shinshin. Kailangan ko siyang bigyan ang leksyon ngayon. Aray, ako ang gumawa ng masama kay Ji Choksu. Ano? Sinasabi mo na ikaw ang gumawa ng masama sa kaniya? Oh, kaming dalawa ay pinainom ng gamot ni Shen Kero. Si Ji Choksu ay mabait na pumunta para iligtas ako. At dapat ko siyang panagutan. Huwag kang makialam. Iyan talaga ang nangyari. Inay Itay, ano po ang opinion ninyo? Itay, tingnan mo kung anong ginagawa nila. Hi, tama si Shinshin. Dahil si Xingxin ang kusang gumawa nito, natural lang na panagutan natin si Ginoong G. Musen, para kang baliw sa harap ng bisita. Ano ka ba? Hey, Gutom ka na ba, Ginong G? Ihahanda kita ng masarap na pagkain? Mayroon ka bang bawal kainin? Salamat po, tita. Wala po akong bawal kainin. Kahit ano po, okay lang. Kung gayon, ihahanda ko na po ngayon. Sipo. Bakit hindi pa kayo tumutulong kay inay magluto? Xingxin, samahan mo si Ginoong G sa paglilibot, ha? Opo, tiyo. Sige. Tara na. Inay, kilalang kilala ko si Yi Chuksu. Kahit pa dinapuan siya ng gamot, imposibleng mapilitan siya ni Xingxin. Sa tingin ko, itong si Pamilyang G. Nais niya si Shinshin. Kaya sinamantala niya ang pagkakamali na iyon. Possible nga. Pero sa tingin ko, ang ating kapatid, sa lalaking iyan mula sa pamilyang G, parang may pagtingin din. Napansin mo rin? Akala ko ang 2 taong ito, akala ko ginamit lang ng lalaking iyan mula sa pamilyang G ang kapatid mo. Sa tingin ko, pareho silang nagmamahalan. Ang kapatid ko, si Lin Ziye, dapat sa bahay lang, mamahalin habang buhay. Bakit naman ganoon na lang siya ibibigay sa lalaking iyan na si G? Sa tingin ko, ang batang ito mula sa pamilyang G ay mabait, nag-aalala rin siya sa kapatid mo. Sapat na iyon. Sinsin, hindi ka naman kinakabahan kaya hindi mo na ako pananagutan, di ba? Sino ang kinakabahan? Ang salita ng isang marangal na tao ay hindi mababawi. Pananagutan ko ang mga salitang sinabi ko. Pananagutan ko iyon. Tayo na. Sige. Ito ang lolo ko. Magandang araw po, Lolo. Mukha kang isang matandang kakilala ko. Ano nga ba ang pangalan mo? Lolo, ang pangalan ko ay Lin Yusin. Apo ka ba talaga niya? Ang laki mo na. Apo nino? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang lolo ko at ang lola mo ay matagal na talaga silang magkakilala. Hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Ang katayuan ng pamilya Jiang ay napakalaking karangalan, hindi ba? Hindi mo pinakasalan ang panganay na binibini ng pamilya Jiang, tapos isang taong tulad nito ang dinala mo. Anong klaseng tao? Siya ba ang babaeng si Jiang Ziyuan na umakyat sa kama mo wala pang 3 buwan matapos mamatay ang aking ina? Walang modo. Paano ka magsalita? Siya ang iyong madrasta? Tama na. Satisfied ako sa manugang na ito. Kung ayaw mong makita, lumayas ka at huwag kang tumingin. Aba, mukhang si Ji Chuksu at ang relasyon niya sa mga magulang niya ay hindi maganda. Shisu, Bakit? kailan mo balak pakasalan si Yusin? Ang lolo ay naghihintay
na magkaroon ng apo sa tuhod. Lolo, gusto ko rin sanang magpakasal na agad. Nasa kay Yuxin na lang ang desisyon para doon. Ayos lang sa akin, Lolo. Mabuti kung ganoon. Lolo G, binibisita ko po kayo. Gatong, kailan ka pa bumalik ang bansa? Halika, umupo ka. Ito kaya ang kababata ni Ji Chuksu? Wala kang dapat ipag-alala. Wala akong intensyon sa kanya. Lolo G, sino po itong babae? Tingnan mo, sa sobrang tuwa ko, nalilito na ako. Siya ang kasintahan ni Chushu. Kumusta? Ako si Lin Yushin. Kumusta? Ako si Jiang Getong, ang panganay na anak ng pamilya Jiang, at ako rin ang matalik na kaibigan ni Chushu mula pagkabata. Grabe naman, sinusubukan mo na ba akong hamunin? Ika pala, matagal na kitang binanggit sa akin ni Chushu. Sana ay maging maingat si Ginang Jiang sa kanyang pananalita. Huwag mong hayaang magkamali ng pagkakaintindi ang aking nobya. Tama na. Kumain na tayo. Sine, gabi na rin. Tang, ihain mo na ang pagkain. Opo. Ang isang babaeng walang pangalan ay nangahas makipag-agawan sa akin kay Chushu? Mamaya ipapakita ko sa iyo kung gaano ko kakilala si Chushu. Kami ni Chushu ang perpektong magkamatch. Lolo G, ito ang paborito mong braised pork belly. Kumain pa kayo. Salamat sa batang ito. Naalala pa niya kung ano ang gusto kong kainin. Hindi tulad ni Chushu na masamang bata. Bihira siyang umuwi. Sinabi sa akin ni Ji Chushu na may high blood pressure si Lolo G. Sinasadya ni Jiang Getong na bigyan si Lolo G ng braised pork belly. Malinaw na sinusubukan niya akong takutin. Lolo, may high blood ka, kaya ang braised pork belly ay mas mabuting iwasan. Ngayon pa lang nagkaroon ng gana si Lolo G, bigla mo namang sinisira ang pagkain ni Lolo G. Ano bang pakay mo? Tama na. Chushu, huwag kang magalit. Ang ginang Lin na ito ay hindi pamilyar sa pamilya G, at syempre, hindi rin niya kilala si Lolo G. Ikaw ang sinasabi kong tama na. Dumating ka sa pamilya G bilang panauhin. Hindi mo sinusunod ang mga tuntunin ng pamilya G. At ikaw pa ang nagagalit kay Lolo, pati na ang relasyon niya kay Singsin. Ano ang balak mo? Chuksu, taos-puso akong humihingi ng tawad. Mali ang nasabi ko. Ako ay humihingi ng paumanhin. Matagal lang akong hindi nakita si Lolo G. At naaalala ko pa si Lolo G. Gusto niyang kumain ng braised pork. Hindi ko naisip ang bagay na iyon. Chuksu, lahat ng ito ay paborito mo. Tatanggapin kaya ni Chuksu ito? Naksesalos ba si Singsin? Nakakatuwa. Tapos ka na bang mag-serve? Oho, kumain ka muna. Pagkatapos mong kumain, sige at hahanapan pa kita. Tagapamahalatang. Ibigay mo na lang iyan kay Elohuang para kainin. Ha? Ziga. Sino si Lahuang? Si Elohuang. Siya ang aming bantay na aso. Chuksu, wag mo masyadong palampasin ang limitasyon. Mas sobra pa ba ako sa'yo? Alam mo namang may fiancé na ako. Pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa ang pang-iinis. Mahal kita ng mahigit 10 taon. Hindi mo ito magagawa sa akin. Gusto mo ako. Problema mo na dyan. Malinaw ko nang sinabi sa iyo. May mahal na akong iba. Kung patuloy pa rin ang paggugulo mo sa akin, huwag mo akong sisihin kung magiging masama ako sa iyo. Pero ako ang lumaki kasama mo mula pa noong bata tayo. Lahat ng bagay ay may tamang pagkakasunod-sunod. Anong karapatan ni Lin Yushin? Wala ba sa diksyonaryo ng pamilyang Jiang ang mga salitang kagandahang asal at moralidad? Lolo G, medyo masama po ang pakiramdam ko. Una na po ako. Gatong, pumunta ako rito ngayon para makipag-usap tungkol sa isang kooperasyon. Wala akong gustong kooperasyon sa iyo. Ikaw ang stepmother ni Chushu, at nakita ko kung paano mo siya trinato simula pa noong bata siya. Kitang-kita ng mga mata ko iyon. Sa tingin mo ba makikipag-kooperasyon ako sa taong ayaw ni Chushu? Alam kong alam ni Miss Jiang ang gusto niya. Ngunit sa ugali ni Chushu, sa tingin mo, magbabago pa ba ang isip niya at papakasalan ka? Simula pagkabata ko, naging mabait ako kay Chushu. Talagang naniniwala ako. Darating ang araw na makikita ni Chushu ang kabutihan ko. Nakita ko siyang lumaki. Sa tingin mo, Miss Jiang, mas kilala mo pa ba si Chushu kaysa sa akin? Ang totoo niyan. Nagpasiya na si Chushu na magpakasal, bumalik siya sa kanilang bayan kasama si Lin Yushin para mag-engage. Ang petsa, sa makalawa na. Miss Jiang, baka hindi mo pa nakuha ang balita. Anong sabi mo?
Mag-engage talaga si Chushu sa babaeng iyon? Baliw na ba siya? Para makapanatili si Chushu bilang pinuno ng pamilyang G, kailangan niya lang ng tulong ng pamilyang Jiang. Paano ito nangyari? Hindi posibleng hindi ito naisip ni Chushu. Nahuli na ang biktima. Aba, sino ang nagsasabing hindi? Pero bata pa rin si Chushu, kaya maraming bagay ang hindi niya talaga na pag-iisipan ng mabuti. Pero Miss Jiang, nakita mo na ang mga taktika ng mga mayayamang pamilya simula pa noong bata ka. Kailangan mo siyang tulungan, Chushu, bantayan mo siya. Kung hindi, ang mga kamag-anak ng pamilyang G, kakalabasain lang si Chushu sa huli. Anong gusto mong gawin? Sa araw ng engagement party, hayaan nating maglaho ang malanding iyon sa pamamagitan ng pagtakas sa kasal. Para sa pamilyang G, nakabilang sa mataas na lipunan, upang hindi sila maging katawa-tawa sa harap ng lahat. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Isusuot ko ang wedding dress at magpapakita ako sa mismong lugar bilang fiancé ni Chushu. Sama, sa harap ng maraming tao, nasa atin na ang kasunduan sa kasal at nailigtas mo pa ang pamilya G. Pagkatapos niyan, ang titulo mong ginang ng pamilya G ay sigurado na. Mabuti, bakit hindi ko napansin noon na napakagaling mo magplano? Ang pag-aasawa sa isang mayaman, hindi ganoon kadali ang buhay. Kailangan mong matuto ng maraming bagay, hindi ba? O sige, masaya tayong magtulungan, Binibining Jiang. Ang asawa ni Choksu, ako lang dapat. Maganda ba ako? Ginang, ano mang itsura mo ay maganda. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tingnan ako ng ganyan? Si Chushu lang ang may karapatang tumingin sa akin ng ganyan. Lumuhod. Bini-bini. Dapat ay isang phoenix ka sa kalangitan, hindi mo dapat sinasayang ang iyong kabataan para sa isang taong tulad ni Ji Chushu. Tigilan mo na sana, hindi ba? Isasama kita. Dadala kita sa isang buhay na gusto mo. Sa buhay na gusto mong maranasan, hindi ba? Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan tungkol kay Chushu? Isa ka lang aso na inaalagaan ko. Kung hindi dahil sa awa ko sa iyo noon, matagal ka nang nakabaon kung saan. Makinig ka sa akin. Ang misyon ngayon ay dapat maging matagumpay, hindi dapat mabigo. Kung mabigo ka, huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Ako. Kuksu, ikakasal na ako sa iyo ngayong gabi. Masaya ka ba? Chushu, bakit ka nandito? Para bisitahin ang magiging asawa ko. Xingxin, ang ganda mo. Ano? Hindi ba ako maganda dati? Maganda. Ay nako, may tao pa sa labas. Sino? Ay, Xingxin. Ay, Sabi ko na nga ba kung sino ang walang delikadesa? Iyon pala ay ang walang kahihiyang madrasta ko. ay, kahit na madrasta mo ako, taus-puso naman akong nagmamahal sa iyo. Ngayon ikakasal ka na, Zinjin. Siya ay magiging manugang ko na rin ngayon. Bawal ba akong magbigay ng regalo sa kasal sa aking manugang? Hindi ko yan talaga kailangan. Umalis ka. Huwag na huwag kitang makikita ngayong gabi. Chushu, bakit mo naman ginagawa sa akin ito? Ang tagal ko na sa pamilya G. Kung walang kabutihan, may hirap at pagod naman ako. Kahit hindi mo ako tunay na ina, itinuring kitang parang sarili kong anak. Tia, huwag niyo na pong isipin iyan. Ikaw ang stepmother ni Chushu at magiging pamilya ko na rin po kayo. Si Chushu ay hindi marunong, kaya tatanggapin ko po ang regalong ito. Salamat po, Tia. Si Shinshin talaga ang may mabuting pag-uugali. Ang pagpapakasal ni Chushu sa iyo ay isang biyaya para sa kanya. Halika, lalagyan kita ang kuwintas, Ineng. Ji Chushu, mamamatay ka ngayong gabi, walang duda. Ang ganda?
Hindi ko na kayo guguluhin mga kabataan, aalis muna ako. Ngayong magsisimula na ang engagement party, marami pa akong kailangang asikasuhin. Oh, ingat po. Bakit, Chushu? May problema ba sa kuwintas na ito? Isang taong gustong makuha ng anak niya ang posisyon ng pinuno ng G family. Gaano kaya kabait? Nag-aalala ako na may kung anong problema ang kuwintas na ito. Ipinadala ito ng stepmother mo, kaya huwag na nating saktan ang kanyang damdamin. Saka, hindi ba't nandyan ka at ang mga kuya ko? Kaya niyo akong protektahan. Kung sakaling may problema talaga, ano bang magagawa niya sa akin? Ito pala si Miss Jiang. Ang ganda niya. Ngunit, ang suot niya ngayon na ito, hindi ba parang masyadong nangingibabaw? Itong si Miss Jiang at si CEO G, matagal nang nakatakda mula bata pa. Ngayon, si CEO G ay nagpakasal sa iba. Papatol ba si Miss Jiang diyan? Kung ganoon, pumunta siya para agawin ang kasal. Hindi ito kasing simple ni iniisip natin. Tingnan na lang natin. Ang mapapangasawa ni CEO G, mukhang mapapahamak. Naayos na ba lahat? Mamaya sa gabing ito, wala nang Lin Yuxin. Tanging ang may bahay na lang ng pamilya G ang mananatili, si Jiang Getong. Ito ba ang mapapangasawa ni CEO G? Bakit pakiramdam ko, mas maganda siya kaysa kay Miss Jiang? Kaya pala mas pinili siya ni CEO G kaysa kay Miss Jiang. Sige, hayaan kitang magpasikat. Ngunit pagkatapos nitong gabing ito, wala na talagang Lin Yuxin. Dumating na si Tatay Lolo G. Lolo G. Lolo G, Ang sinshin namin, suot ang damit na ito, mas lalong gumanda. Ang gown na ito ay si Chuksu pa ang pumili para sa iyo. Ang sinsin ko, anuman ang suotin mo ay gumaganda. Sige na, magsisimula na ang engagement party. Dalhin mo si Shinshin. Kumain muna kayo ng kaunti. Dito muna ako magpapahinga. Sipo. Halika. Kumain muna tayong kaunti. Matatagalan pa siguro ang seremonya mamaya. Masama kung magugutom ka. Masarap pa? Masarap. Chuchu. Binibaning Jiang, naaalala ko sinabi ko sa iyo. Kapag muli mo akong walang hiyang dinikitan, huwag mo akong sisihin kung balewalain ko ang pagkakaibigan ng pamilya G at pamilya Jiang. Chuksu, nandito ako ngayon para batiin kayo sa inyong malaking pagdiriwang ng engagement ninyo ni Binibining Lin. Ang mga nakaraan, nalimutan ko na. Hindi mo naman pwedeng sabihin ganoon ako kasama. Binibining Jiang, huwag mo na lang itong isipin. Ganyan lang talaga si Chukshu. Salamat sa iyong pagbati. Talaga namang napakalawak ng pangunawa ni Binibining Lin. Inuman ko si Binibining Lin. Sana kayo ni Chuksu ay maging tapat sa isa't isa hanggang sa pagtanda. Salamat. Ula ka ba? Patawad, Binibining Jiang. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Ang damit ay pwedeng palitan lang kung nadumihan. Sasama ako sa iyo. Wag na, magasikaso ka muna. Ako na lang ang pupunta. Matagal na. Bakit hindi pa lumalabas si Shinshin? Chushu, iyang proyektong iyan, ito ay Huksu. Ha? Lolo? Pakisabi, Papo. Ang problema sa proyektong ito ay dapat mong asikasuhin kaagad. Lolo, ipagpapaumanhin ko muna. Kailangan kong puntahan si Sinsin. Chushu, napakahalaga ng proyektong ito. Aalis ka ba talaga ngayon? Isang maliit na proyekto lang. Wala nang mas mahalaga pa kay Sinsin. Huwag kang masyadong mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat ng natitira. Lahat ng ito, matatapos na kaagad. Ang namumuno sa pamilya G ay hindi maaaring magkaroon ng kahinaan.
Chushu, matatalo ka rin. Lahat ng ito, matatapos na kaagad. Xingshen. Nasaan si Miss Lin? Hindi ko alam. Nakita ko ang isang lalaki na inakay siya palabas. Lalaki. Ano ang suot niya? Ano ang hitsura niya? Parang may suot siyang face mask at may suot siyang sombrero. Mukhang lasing na si Miss Lin. Pumunta sila sa direksyong iyon. Sange, may nangyari. Mukhang kinidnap si Shinshin. Sino ka? Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, pinasaya mo si Getong. Kailangan mong mamatay. Getong? Ibig sabihin, ang taong ito ay may gusto kay Jiang Getong? May gusto ka kay Jiang Getong, ano? Kung gusto mo siya, dapat alam mo kung ano ang dahilan kung bakit niya ako pinapapatay sa iyo. Gusto mo ba talagang makita ang mahal mo? Ang magpakasal sa iba? Hindi ako naniniwalang ganyan kakabukas palad. Tumahimik ka. Aminin mo na lang gusto mo si Jiang Getong. Matalino ka. Pero ang mga matalino ay hindi nabubuhay ng matagal. Ginagawa ka lang ni Jiang Getong na isang piyesa. Karapat-dapat ba sa'yo ang lahat ng ginagawa mo para sa kanya? Pag-ibig. Hindi ba't handa kang ibigay ang lahat para sa kanya? Kung mamamatay ako, walang sino man sa inyo ang mabubuhay. Kapag ako ay namatay, hindi ka patatawarin ni Jichuksu? Tiya na papatayin ka niya. At ang buong pamilya Jiang ay mamamatay kasama ko? Si Jiang Getong mamamatay rin? Ang pamilya Ji at pamilya Jiang ay matagal nang magkaibigan. Hindi niya iyon magagawang saktan. Ako ang pinakamahalagang babae ni Ji Chukshu. Gagawin niya iyon para lang sa akin. Tiyak na makikipaglaban siya hanggang kamatayan sa pamilya Jiang. Pagdating ng panahon na iyon, lahat kayo ay mamamatay. Tama ang hula mo, Binibining Lin. Pero, hindi ikaw ang tunay naming pakay. Tita Jiang, kadugo mo pa rin si Ji Chuksu. Paano mo nagagawa ito? Kadugo, galit na galit siya sa akin. Gusto na niya akong mamatay. Ngayon, hinihintay na lang natin na makagat ni Ji Chuksu ang pain na iyan. Ang anak ko, siya ang nag-iisang tunay na anak ng pamilya Ji, ang nag-iisa ring tagapamahala. Naiintindihan ko. Hindi pala ako ang pakay ninyo sa simula pa lang. Kundi si Ji Chuksu talaga. Matalino. Kunwari ay pumayag akong patayin ka ni Getong para makahanap ako ng panghawak laban sa kanya. Dahil lamang nandito ka. Kusang loob siyang pupunta. Hindi kayo magtatagumpay. Hemp, sigurado ka? Nagtanim ako ng bomba sa lahat ng sulok ng napakaraming bomba. Kapag pinindot ko ang buton na ito, mamamatay kayong lahat. May sumabog? Ang pinakadahilan ng hindi ko takot ay bomba. Huwag kang mag-alala. Itong dalawang kapatid ko ay mahusay mag-disarm ng bomba. Huwag kayong mag-alala, General. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay at iligtas ang ginang. Bilisan ninyo. Pangatlong kuya. Ako muna ang papasok mamaya. Kung sakali mang may mangyari, makikipag-ugnayan ako agad sa iyo. Kung talagang hindi kaya. Gagamitin natin ang pangalawang plano. Sige. Mag-iingat ka. Bitawan mo ako. Jiang Xian, alam kong nandito ka. Shusu, matalino ka pa rin tulad noong bata ka. Pakawalan mo si Shinshin. Mukhang mahalaga ka sa kanya. Handa siyang mamatay para sa iyo. Gataw. Alam ko na mula pa sa simula, ako ang target mo. Mula nang ikasal ka sa pamilya Ji, naghahanda ka na para kay Ji Wanfeng. Gusto mong siya ang maging pinuno ng pamilya Ji. Tama ang sinasabi mo.
Ang lahat ng ito, malapit nang matapos. Kumilos. Bibigyan kitang huling pagkakataon. Pakawalan mo si Shingshin. Kung mamatay ka ng maayos, magiging mapagbigay ako at pakakawalan siya. Sino ang gusto mong mamatay? Tumayo ka, lang diyan. Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, papatayin ko siya. Teka lang. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Palayain mo si Shinshin. Gusto kitang mamatay. Haha. Ngayon, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Kapag pinindot ko ang pindutan na ito, mamamatay kayong lahat. Kuya Chuksu, tumakbo na. Huwag na akong intindihin. Huwag kang gagalaw diyan. Ji Chushu. Ang makita ang taong pinakamamahal mo sa harapan mo mismo, pero hindi mo na siya mayayakap. Masakit ba? Ang sugat sa mukha mo ay dahil sa pagprotekta kay Jiang Getong, hindi ba? Sayang naman. Tinuturing ka lang niya na parang aso, na anumang oras ay pwedeng itapon. Tumahimik ka agad. Sinasabi ko sa iyo ito, may puwang ako sa puso ni Getong. Kung wala akong puwang sa puso niya, hindi niya ako hahayaang manatili sa tabi niya sa loob ng mahigit 10 taon. Ikaw, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Papatayin kita. Ang minamahal lang ni Jiang Getong ay kapangyarihan. Mula sa pinakasimula hanggang sa huli, ginamit ka lang niya bilang isang kasangkapan. Tumahimik ka na. Mamatay na kayong lahat. Aray ko. Impossible. Hindi ito maaari. Takpin siya. Huwag? Hindi ito pwede? Marami akong inilibing na pampasabog. Kapag pinindot ko lang ang butones, agad-agad magiging abo ang lugar na ito. Isang hamak na insekto. Naglalaro ng pampasabog sa harap ko. Ang dakilang general na tagapagtanggol ng bansa, naglalaro energy pampasabog. Talagang masyado mo akong minamaliit. Daling siya. Ikaf pala. Akala ko hindi na kita makikita. Patawad. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Ako, hindi ba't dumating din ako para iligtas ka? Gusto ko ring mayakap. Hahaha. Getong, ang inyong pamilya Jiang ay sobrang hindi marangal sa inyong ginagawa. Lolo G, ano po ang ibig niyong sabihin diyan? Baka naman may alam na itong matandang walang silbi. May alam na ba siya? Ang taong nagpapanggap na tulog ay hindi magigising. Mga tauhan, dakpin siya. Lolo G, ano bang ginagawa mo? Palagi kitang itinuturing na apo, pero di ko inaasahan na sa mismong harapan ko, gusto mong patayin ang aking apo sa batas. Ikaw, akala mo ba ako'y nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan? Lolo G, tiyak na nasa peligro si Lin Yuxin ngayon. Kaysa sa magalit sa pamilya Jiang dahil lang kay Lin Yuxin, mas mabuti pang pabayaan na lang at itama ang mali at hayaan mong pakasalan ako ni Chuksu. Sa ganitong paraan, magsasama ang dalawang pamilya, ang Jiang at Ji, at ang buong Beishi ay mapapasahin nyo at mapapasakin. Nakaalis na si Chuksu at ang mga tao mula sa pamilya Lin. Hindi, hindi ka magtatagumpay sa gusto mong iyan. Lolo G, wala ka namang ebidensya. Paano mo nasabing sigurado kang may kinalaman ako dito? Matanda ka na, hindi mo ba iisipin ang kinabukasan ni Chuksu? Sa suporta lamang ng pamilya Jiang, magiging maayos ang kanyang landas. Kung sakaling pumanaw ka, ngayon, dahil kinalaban mo ang pamilya Jiang, hindi magiging madali ang buhay ng iyong apo. Talaga? Tingnan lang natin. Sino ang hindi magiging maayos? Chushu, wala akong kinalaman sa bagay na ito. Napakabait ko sa iyo mula pa noong bata ka. Kailangan mong maniwala sa akin. Jiang Getong. Ang lahat ng ito, malinaw na ikaw ang nagplano. Ngayon gusto mong maghugas kamay. Huli na ba? Ikaw nakabit ng pamilya G. Anong karapatan mo para pagsabihan ako? Malinaw na ikaw, ang nanggugulo sa relasyon namin ni Kuya Chushu. Dapat kang mamatay. Ikaw. Isang magandang palabas ng mga asong nagkakagat. Hindi kayo makakatakas pareho. May tao ba riyan? Dalhin ninyo ang panganay na binibini ng pamilya Jiang at ikulong sa presinto. Tay, magkaibigan ng pamilya namin at ang pamilya Jiang sa loob ng maraming henerasyon dahil lang sa isang Lin Yuxin, makikipag-away kayo sa pamilya Jiang, hindi iyan sulit? Mukhang ang desisyon ko noon ay hindi mali. Sa ugali mong iyan,
Paano mo susuportahan ang malaking pamilya G? Mahal, iligtas mo ako ng mabilis. Ginawa ko ito. Para rin kay Wan Feng. Anak ko rin si Chuksu. Jiang Xiyuan. Hindi ito ang unang beses na umupa ka para pumatay, hindi ba? Nalaman namin na sa loob ng 10 taon, ilang beses mo nang sinubukang saktan si Chushu. Magpaalam ka na ng mabuti. Dahil sa pagpasok mo ngayon, baka hindi ka na makalabas pa. Ano? Daling. Hindi. Ji Chuksu, Lin Yusin, sana hindi kayo maging mapayapa. Kahit maging multo pa ako, hindi ko kayo palalampasin. Tapos na ang lahat. Tito G, Tito G. matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw pala, bata. Ilang taon na ang nakalipas, ikaw na ang pinakamayaman, ngunit bigla kang nawala sa paningin ng lahat. Ngayon ang Lin Group ay lumalaki ng lumalaki. Talagang, kahanga-hanga ang mga kabataan, kahanga-hanga talaga. Ay naku, matagal na akong hindi nakikialam. Ang panganay kong anak na ang namamahala sa kumpanya. Mas matagumpay ang mga bata kaysa sa akin. Ha ha ha. Hindi ko talaga inaasahan ang magiging kamag-anak ko ay may ganon kalaking pinagmulan. Mukhang ako, itong matanda, talagang marami akong dapat ikabahala. Lolo G, kakampi mo ako. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka pa ikinakasal, pero kumakampi ka na sa iba. Maliit na bata? Boss G, anong nangyayari sa iyo? Matandang tang, nagkaroon ka ba ng pagkakataong lagyan ng lason si Chushu sa matandang bahay? Boss G, anong plano mo? Ngayon ay sinusuportahan si Chushu ng pamilya Lin. At ang pamilya Lin na ito ay ang mga inapo ng pamilya Jiang na dating pinakamayaman sa mundo. Ang mga ari-arian ng pamilya Jiang, bagaman sa kamay ng matandang Jiang ay hindi na kasing yaman ng pamilya Ji nitong mga nakaraang taon. Ngunit kung magsasama ang pamilya Lin at pamilya Jiang, mahirap na silang kalabanin. Boss G, huwag kang mag-alala, ipagkatiwala mo ito sa akin. Kung hindi mo ako iniligtas noon, matagal na akong patay. Tandaan mo, hindi na kailangan pang makamatay ang gamot na ito. Anak ko pa rin si Chushu. Sapat na maantala lang ang pagkilos niya. Sipo, ayusin ko na po. Anong gustong gawin ni tagapag-alaga Tang? Ito'y hindi maganda. Nasa panganib si Boss G. Tuloy. Ay, Miss Lin, ito ang pang-imbalsamo na sopas na iniinom ng binata araw-araw. Personal na ipinag-utos ito sa akin ng nakatatanda na dapat kong makita na inumin ito ng binata. Sipo, tagapa-alaga. Napakahusay mo. Tagapag-alaga Tang, ikaw pa mismo ang nagdala. Ay, ito ay lahat inayos ng nakatatanda. Iniutos pa niya sa akin na tiyakin na inumin ng binata ang lahat para gumaling ang kanyang katawan. Ang nakatatanda kasi, gusto na talaga niyang makita ang kanyang apo sa tuhod sa lalong madaling panahon. Ingat ka, Mainit. Hindi siguro may napansin siya, hindi ba? Maraming salamat. Ziga, magpahinga na kayo. Parang may kakaiba sa sabaw na ito? Shensin, kailangan kitang humingi ng tulong. Tayo naman ay mag-asawa na. Siyempre, ang problema mo ay problema ko rin. Gusto akong palitan ng aking ama at agawin ang posisyon ng pinuno ng pamilya G. Nilagyan niya ng laso ng sabaw na ininom ko kanina. Mamaya, magpapanggap akong nalason. At kailangan mong tawagin si Lolo. Ano? Gusto kanyang saktan? Huwag kang mag-alala. Uminom na ako ng antidote, kaya wala itong epekto sa akin. Naaalala mo ba ang sinabi ko? Ay, madam, anong nangyayari dito? Si Chushu, hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang sumuka ng napakaraming dugo at nawalan ng malay. Kailangan kong tawagin agad si Lolo. Ay,
itong aking mabuting anak. Dahil lang sa kapangyarihan, sinubukan niyang saktan ang sarili niyang anak. Hey, hindi ko siya napalaking mabuti. Lolo, hindi pa ito ang oras para maging malungkot. Ipinatawag ka ni Chushu para pag-usapan kung ano ang susunod na gagawin. Mabuti. Uksu, anong nangyari kay Chushu? Bakit bigla siyang nagkaganyan? Chushu, ano bang nangyari sa kanya? Bakit bigla siyang naging ganito? Hindi ba ayos pa siya noong nakaraang araw? Tito G, huwag ka na ring mag-alala. Matanda na ako at hindi ko man lang nalaman na may traitor sa kumpanyang G ni hindi ko man lang masigurado ang kaligtasan ni Chushu. Ang pagiging comatose ni Chushu ay hindi tama. Marami pang dapat gawin sa kumpanya na kailangang asikasuhin ni Chushu. Ngayon, sa kalagayan niyang iyan, mas mabuti kung ipaubaya mo muna sa akin ang pamamahala. Tiyak na mapapamahalaan ko ito ng maayos. Sa wakas, lumabas din ang totoo mong kulay. Huwag ka munang magmadali. Sa mga nakaraang ilang araw, si Sinsin ay nakasama ni Chushu at marami siyang natutunan. Hayaan na lang si Shinshin ang pansamantalang humawak sa pamamahala ng kumpanya. Paano mangyayari iyan? Ang ibig kong sabihin, si Sinsin ay isang bata pang babae. Paano niya mapapamahalaan ang ganoong kalaking kumpanya? Mas mabuti na sa akin na lang ipaubaya ang pamamahala. Tito G, huwag mong tingnan na bata pa ako. Ngunit ang kursong kinuha ko sa kolehiyo ay tungkol sa pamamahala. Bukod pa rito, si Chushu ang tunay na pinuno ng pamilya G at ito rin ang kagustuhan niya. Gusto mo bang salungatin, Tito G, ang kagustuhan ni Chushu? Ikaw ay nobya pa lang ni Chushu, wala kang karapatan. Kung ipaubaya sa iyo ang kumpanya, ilan ang susunod sa iyo? Tama na. Ang usaping ito ay napagdesisyonan na. Pa, ako ang iyong tunay na anak. Zhangji, kumusta na? Pinaangkin na ba sa iyo ng lolo ang kumpanya? Nagpakahirap ako buong araw, pero isang estranghero ang nakinabang. Ako ang panganay na anak ng pamilya G. Ang posisyon ng pamumuno na ito ay dapat sa akin. Ibig mong sabihin, ang lolo ay ipinaangkin kay Binibining Lin ang kumpanya? Kayo ang nagtulak sa akin dito. Anak, ito na ang huli mong pagkakataon. Kung hindi ka pa rin matututo sa iyong mga pagkakamali, kung gayon, mapipilitan akong maging matigas. Magpahanap ka ng magsasabi sa lolo na ako ay malubhang nagkasakit at papuntahin siya rito. Sige, pupunta na ako. Lolo, ang mga tauhan ni Zhangji ay nagsabing, Bakit? Malubha na ang kalagayan ni Zhangji. Tang, ihanda mo ang sasakyan. Puntahan natin si Zhangji. Opo. CEO G, parating na ang sasakyan ng matandang Ginoo. Nakaayos na ba ang lahat ng tao? Nakaayos na po. Ngayon, dito kahit lamok ay hindi makakalabas. Hey, dumating na po kayo. Bakit biglaan kang nagkasakit? Nagpakonsulta ka na ba sa doktor? Anong sabi niya? Nagpakonsulta na po ako. Sabi ng doktor, may bigat daw ang aking damdamin. Mayroon akong hindi pa nasosolusyonan at hindi na ako gagaling. Bigat sa damdamin? Sa tingin ko, ang gusto mo ay ang posisyon ng pinuno ng G family, di ba? Alam nyo na pala. Hindi pa ako tumatanda sa puntong nagiging malabo ang aking mga mata. Hey, ako ang sarili ninyong anak. Bakit nyo ako nilampasan at direktang ibinigay ang pamumuno ng G family kay Chushu? Ngayon, pinapayagan nyo pa ang babaeng iyon mula sa pamilya Lin na pansamantalang pamahalaan ang kumpanya. Ano ba talaga ang kulang ko kumpara kay Chushu? Akala ko ba, alam mo kung ano ang iyong kakayahan, pero hindi. Pa rin pala malinaw sa iyo, kahit nasa ganito ka ng sitwasyon. Mukhang sobra kitang minamaliit. Bakit niyo ako hinahamak ng ganito? Ikaw, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Mayabang at makitid ang pananaw. Kung ipagkakatiwala sa iyo ang G family, makakaligtas ba ito?
Tumigil ka na. Maaari kong ituring na walang nangyari. Paalisin kita sa Beishi. Huli na! Pakibantayan si Chushu. Huwag hayaan na sirain niya ang plano ko. Masusunod. At saka, sabihin mo sa lahat ng shareholder, tandaan nila ang kanilang ipinangako. Ngayong meeting, panahon na para ipakita nila ang kanilang suporta. Masusunod. Matandang Ginoo. Kung ganoon, patawad po. Ikaw. Bakit hindi pa dumarating si matandang Lolo G? Matandang Lolo G pa. Sa tingin ko, ang buong pamilya G ngayon ay magiging biktima na ng pamilya Lin. Sabi nyo, ang bunso ng pamilya Lin, hindi pa nagtatagal ang engagement nila ni Ji Chushu. Bigla na lang nagpalit ng apelido ang pamilya Jiang at naging Lin. Si Ji Chushu, tapos bigla na lang nalason. Ang lahat ng ito, hindi ba masyadong nagkataon? Tama ka. Ang ating nobya, ang magiging asawa ng tagapamahala ay talagang nakakakaba. Marahil. Naparito lang siya para lamunin ang ari-arian ng pamilya G. Huwag na kayong mag-alala. Kung tayo ay magkakaisa at magtulungan, ang G Corporation, hindi ito hahayaang pamunuan ng batang iyan. Tama. Kung mayroong mamamahalaman, si General Manager G o kaya si Lolo G, wala siyang karapatan si Lin Yusin. Pumanhin po, nalate ako. Si Ginang Lin ang uupo sa upuan na ito. Sa upuan na yan, baka hindi tama. Habang may sakit si Chushu, pansamantala kong pinamamahalaan ang pamilyang G, kaya ang pag-upo ko sa posisyon na ito, ano ang mali? Hindi mo yata alam, Ginang Lin. Kung sa kumpanya ginagawa ang pulong na ito, ang pag-upo mo sa upuan na ito, Ginang Lin, ay natural na wala kaming masasabi. Ngunit ito ay ang lumang bahay ng pamilya G. Ang upuan na ito ay maaari lamang upuan ng pinuno ng pamilyang G. Baka lumampas ka na sa iyong limitasyon, Ginang Lin. Sabi ni Lolo G, sa panahong ito, ako mismo ang pinuno ng pamilyang G. Imposible yan. Si Lolo G, paanong mangyayari? Nahahayaan niyang isang manugang na hindi pa kasal ang mamumuno sa pamilyang G. Tama, gusto naming humarap si Lolo G at personal na sabihin sa amin. Ito ang personal na sinabi ni Lolo G. Maglalakas loob ba kayong questionin si Lolo G? Ginang Lin, hindi namin ikinukwestiyon ikaw. Ang pangunahing dahilan ay ang napakalaking kumpanya G. Ikaw lamang, Ginang Lin, sa pamamagitan lang ng ilang salita, ay madali nang mapapalitan ang may-ari. Parang sobra namang padalos-dalos, hindi ba? Oo nga, dahil sinabi mo, Ginang Lin, na ito ang desisyon ni Lolo G. Kung gayon, pakiusap, papuntahin mo rito si Lolo G upang liwanagin sa aming lahat. Mega Ginang. Kahit hindi makadalo ng personal si Lolo G, ngunit sa kontrata, nandito ang personal niyang pirma at ito ay tulad na rin ng presensya niya. Tama. Nandito ang personal na pirma ni Lolo G. Kung sakaling hindi kayo naniniwala, maaari ninyo itong tingnan. Lin Yusin. Napakasamang gayong puso. Nagawa mong lagian ang lason si Chushu. Tito G, bakit kayo nandito? Kung hindi ako pupunta rito, malulusaw ng Family Lin ang Family G? CEO G, ang ibig ninyong sabihin, si Lin Yusin, para makuha ang G Corporation, ay nagbigay ng lason sa pinuno ng G Corporation. Lin Yusin, sobra ka nang naging matapang. Ito ay paninirang puri. Ito ay paninira sa aking kaluluwa. Sinasabi ko, kung sakaling nilason ko si Chushu para makuha ang G Group, sana ako ay masamang mamatay. Anong silbi ng iyong panunumpa? Anak ko si Chushu. Hindi ko gagamitin ang kapakanan ni Chushu para lang siraan ka. Ginagamit mo talaga ang buhay ng sarili mong anak para makuha ang posisyon ng pinuno. CEO G, anong sinasabi ninyo? Si Stuart Tang, nakita ko mismo siyang naglagay ng lason. Kaya nga dinala ko si Stuart Tang, hindi ba? CEO G, ang lahat ng ito ay ipinagawa sa akin ni Miss Lin. Ang biyanan kong ito ay mukhang nagplano ng lahat. Nakakalungkot talaga. Nandyan na ang mga testigo. Mayroon ka pa bang maidadahilan? Mga shareholders, pakinggan ninyo ako. Ano pa ang sasabihin mo? Nagpadami kang lason para sa sarili mong interes sa iyong fiancé at lolo, karapat dapat kang mamatay. Tama. Sa tingin ko,
Si Old Mr. G ang talagang gusto ni CEO G na pansamantalang mamahala sa kumpanya. Paakyat si Chio G. Ang aking mabait na ama ay handa ng kumilos. Kuya, naayos mo na ba ang lahat ng taong iyon? Huwag kang mag-alala, ang mga tauhan ko ay ligtas na ililigtas si Lolo G. Pero si Xing Shin, Naniniwala akong kaya ni Sing Shin na gawin ito. Ziga, Ling Yusha, para sa pansarili mong kapakinabangan, pinagtangkaan mo ang buhay ng pamilya G. Patayin si agad. Teka lang. Tagapamahalatang, sinabi mo na inutusan kita na lasunin si Chukshu. May ebidensya ka ba? Ako. Hoy, agad mo. Walang ebidensya, pero naglakas loob kang paratangan si Binibining Lin? Ang Lucky NG lakas loob mo, ha? Sino ang nagsabing walang ebidensya? Tagapamahalatang, kung maayos mong ginawa ang bagay na ito, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng yaman ng pamilya Lin. Si matandang Ginoong G at Chuksu ay napakalaki ng utang na loob sa akin. Hindi ko kayang tulungan kang maglagay ng lason. Talaga, kung gayon, ang pamilya mo ang mapapahamak. Ginamit pa talaga ang AI generated. Itong si CEO G talaga namang kahanga-hanga. Lin Yusheng, may sasabihin ka pa ba ngayon? Ang mga salitang ito, hindi galing sa akin. Nandyan na ang ebidensya at testigo? Nagpapalusot ka pa rin? Mga tauhan, dakpin siya. Teka lang. Lolo G, hindi ba si Lolo G? Hulihin niyo siya para sa akin. Binigyan kita ng pagkakataon, nakakahiya, pero ayaw mo. Kung ganoon, wag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ano ang nangyayari dito? Hindi ba't sinabing nilason si Ji Chukshu ng batang babaeng iyon? Bakit siya nakatayo rito? Ayos na ayos. Ito ay isang patibong. Lahat tayo ay naisahan. Alam mo ang plano ko mula pa sa simula. At hindi ka nalason. Noong una, naisip ko, mayroon pa tayong ugnayan ng dugo. Kaya hindi mo ako sasaktan. Hindi ko inasahan. Para lang sa kapangyarihan. Gusto mo pang kunin ang buhay namin ni Lolo. Tio G, kung wala kang ambisyon na umangat, hindi na sana nangyari ang lahat ng bagay na iyon. Bakit mo pa ba iyong kinawa? Tumahimik ka. Ano ang alam mo? Ako ang nararapat na tagapamahala ng pamilya G. Pero tatay, bakit kailangan mo akong lampasan at ibigay ang posisyon ng tagapamahala kay Chuksu? Bakit? Bakit? Dahil lang sa pansariling interes, ginawa mong ganito ang kumpanyang G at ang pamilya G. Si Chuksu ay tapat sa pamilya G. At ikaw, para sa sarili mong kapakinabangan, wala kang pakialam sa buhay ng iba. Tapos na. Lahat ay tapos na. Tapos na. Ngayon, ano man ang mangyari, ako ang magiging pinuno ng pamilya G. Ang lahat ng tao dito, sa loob at labas, ay panig ko. Wala ni isa sa inyo ang makakalabas. Kung hindi ninyo ako papayagang maging pinuno, dito tayong lahat mamamatay. Sa tingin mo ba magtatagumpay ka? ang mga tao mo ay kontrolado ko na. Ikaw, ngayong gabi, ay tiyak na matatalo. Natalo? Ama, hindi mo man lang ba iisipin ang ating relasyon bilang mag-ama? Mula pagkabata hanggang ngayon, mayaman ka at walang alalahanin sa buhay, pero hindi ka pa rin nasisiyahan. Maaari ka namang sumuporta kay Chushu at mamuhay ng masaya. Pero ikaw, pinili mong gumawa pa rin ng mga kahindik-hindik na bagay. Ikaw, labis mo akong binigo. G, kailangan mo akong iligtas. Manalo o matalo. Sa huli, ako ay natalo. Lolo, ano ang dapat nating gawin sa kanya ngayon? Matanda na ako. At ayaw ko ng pangasiwaan ang napakaraming bagay. Kayo, na ang bahala. Kung gayon, pasensya na, G. Mag-aayos ako ng tao na magpapadala sa iyo sa ibang bansa. At mamuhay ka na lang ng payapa sa katandaan. Tuksu. Patawad. Ano pa ang saysay ng sinasabi mo sa akin ngayon? Wala na talaga. Ingatan mo ang sarili mo.
Kuya Tatlo, salamat sa iyo ngayon. Ikaw ang nobyo ni Sinsin, kaya pamilya na tayo. Hindi na kailangan ng salamat sa pagitan ng pamilya. Ang natitira ay problema na ninyong dalawa. Mauna na ako. Sige. Ang pamilya G ba ay masama talaga? Patawad. Dahil naiipit ka sa putikan ng pamilya G. Ako, buong puso ko itong ginagawa. Dati, may masaya akong pamilya. Sobra silang nagmamahalan. Hanggang isang araw, biglang nagbago ang tatay ko. Hindi na siya umuwi. Buwang araw, hinihintay ko siya sa pintuan. Ang aking ina ay laging lumuluha. Tapos, namatay ang aking ina. Wala pang 3 buwan. Iyong mabait kong ama ay dinala si Jiang Ziyuan sa bahay. At nagdala pa ng isang nakababatang kapatid. Adyos lang. Dahil mayroon ka na ngayong ako, mananatili ako sa tabi mo. Sa totoo lang, nagkita na tayo noong bata pa tayo. Hindi mo ba naaalala? Noong bata ka pa ay nasa bangin ka. At nagligtas ng isang batang lalaki. Ah, ikaw ba yung kuya na yon? Ang hair tie mo ay dala-dala ko sa lahat ng oras. Hindi ko inaasahan. Nainingatan mo pala. Yan hanggang ngayon. Hinanap kita nitong mga nakaraang taon. Ngunit, napalitan ako ni Shenkero. Ah, kaya ba nitong mga araw, naging malapit ka kay Shenkero dahil akala mo siya ang nagligtas sa iyo? Kaya ba noong araw na yon, noong titingnan mo ang braso ko, nag-alala ng husto si Shenkero? Pero bakit ang braso niya, may parehong peklat na meron ako? Nagpasa siya nun. Ang layunin ay palitan ka at pakasalan ako. Pero hindi niya inasahan na titingnan ko ang medical records. Mas hindi niya inasahan na nahanap ko rin ang medical records mo. Grabe, nakamali ka pa rin. Ang ganda ko kaya. Huwag ka nang magalit. Alam kong nagkamali ako. Kung gayon, kailangan mo akong imbitahan sa 100 hotpot para mapatawad kita. 100 hotpot? Hindi yan sapat. Iimbitahan kita hanggang hindi ka na makakain, hanggang sa ayaw mo na. Magiging 200 libra akong mataba, anong gagawin ko? Kung maging 200 libra kang mataba, ako, sasabayan kitang mag-diet. Assistant San, tingnan mo. Ang ganda ng eksena. Ngayon, may nagmamalasakit na kay Chushu. Kaya kampante na ako. Lolo G, magpo-propose na si CEO G? Malapit na kayong magkaapo. Miss Lin, iniutos ni CEO G na pumunta ka agad sa pier. Sabi niya, may apurahang bagay. May nangyari ba sa kanya? Huwag na kayong magtanong. Sumama na kayo sa akin. Ziga. Tatay, nanay, makuya, bakit kayo nandito? Shinshin. Bakit ka nandito? Itong singsing na ito, ginawa ko nung umuwi ako noon. Ngayon, bumalik na ang may-ari nito. Pagkakasalan mo ba ako? Hindi maaari. Hindi pa pumapayag ang mga magulang ko. Kailangan ko munang tanungin sila. Nanay, tatay, mga kuya pumapayag ba kayo? Shinshin, si Chuksu ang nag-imbita sa amin para masaksihan itong mahalagang sandali. Sobrang saya ni nanay dahil nakahanap ka ng taong nagmamahal sa iyo. Ma. Huwag kang umiyak, Singsin. Sa ganito kahalagang araw, dapat masaya ka lang. Tama, Shingshin. Sa ganito kahalagang araw, huwag ka talagang umiyak. Pangit ka sa litrato mamaya. Lin Yushin, papakasalan mo ba ako? Sagutin mo na siya agad, Shinshin. Mahal kita. Ji Chuchu, alagaan mo si Shingshin ng mabuti.
Kung maglakas loob kang saktan siya, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala, kuya. Aalagaan ko siyang mabuti. Itong sobrang pagpaparamdam ng pag-ibig na ito. Masakit sa puso. Masakit din sa puso ko. Ako rin.